Noong matagal na panahon na ang nakalipas, noong ang mundo ay umiikot pa sa napakalaking dami ng mana na walang anyo, isang mundong walang kaluluwa at walang laman, isang Diyos ang lumitaw. Inutusan lang niya na lumitaw ang lupa, at agad na nagsanib at tumigas ang mana bilang lupang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang natitirang mana, ayon sa salita ng Diyos, ay umangat at naging langit. Ito ang mundong inilalarawan sa librong binabasa ni Matandang Ghost sa batang nasa tabi niya. Nakikinig ang bata habang nagsasabi ng kanyang mga opinyon, sinasabing ang kailangan niya ay ang ugnayan ng mga salita at ng mana na bahagyang ikinainis ni Ghost. Libreng nagtuturo siya, kaya dapat ay mag-focus ang bata at makinig hanggang dulo. Nang marinig iyon, tahimik na umupo ang bata. Nagpatuloy sa pagtuturo si Matandang Ghost. Matapos malikha ng Diyos ang lupa at langit, sumunod naman ang pagbuo ng buwan at araw, ng mga elemento mula sa apoy hanggang kidlat, at pagkatapos ay ang iba pang mga Diyos. Siyempre, isinilang din kasabay nila ang mga Diyos ng kasamaan. Kaya nilikha ng Diyos na tagapaglikha ang wika, isang wikang ginamit upang ilarawan ang mga Diyos na iyon ng kasamaan. At iyon ang pinagmulan ng mga Diyos sa mga salita, ang malapit na ugnayan sa pagitan nila ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salitang nakasulat. Pagkatapos niyang magsalita, agad na sumulat si Ghost ng isang salita sa harap niya, at ang buong linya ng teksto ay biglang nagliyab. Ito ang salitang ignis na ang ibig sabihin ay apoy. Kasunod ay ang salitang erase na ang ibig sabihin ay burahin. Kung ilalagay ang salitang ito sa ibabaw ng una, mawawala ang apoy. Pagkatapos ng aralin kay Ghost, bumisita ang bata sa templo ng mga Diyos. Naalala niya ang mga pangalan ng bawat Diyos ayon sa pagkakasunod. Volt, ang Diyos ng kidlat, Master, ang Diyosa ng inang lupa, Blaze, ang Diyos ng apoy at teknolohiya, Whirl, ang Diyos ng hangin, Sylvia, ang Diyosa ng hangin, at Enlight, ang Diyos ng karunungan. Huminto ang bata sa harap ng rebulto ng Diyos na si Gracefield. Sa ilalim ng paanan ng rebulto ay may isang linya ng sinaunang teksto na hindi ganap na buo. Matalino ang bata kaya agad niyang naunawaan na sinadyang isulat ito ng hindi kumpleto upang hindi sinasadyang mapakawalan ang kapangyarihan nito. Bigla na lang lumapit ang isang babae at tinapik siya sa balikat. Nang makita niyang interesado ang bata sa Diyos na ito, ipinaliwanag ng babae na ito ang Diyos na namumuno sa reinkarnasyon, ang anak ng Diyos ng kidlat na si Volt at ng Diyosa ng lupa na si Master. Ang babae, si Mary, ay labis na nirerespeto ang Diyosang si Master, na nagbibigay ng pagpapala sa lahat mula sa lupa hanggang sa mga tao. Sa anim na Diyos, siya ang pinakagalang. Hanggang dito na lang ang aralin ngayon, sabi ni Mary, at handa na sanang isama pa uwi si Will para maghapunan nang biglang lumitaw si Mr. Blood. Agad ipinakita kay Will ang kanyang tropeo, isang baboy damong dinala niya mismo para kay Will. Agad na inihain ang pagkain, at paulit-ulit na nagpasalamat si Will kay Mr. Blood. Ngumiti lang ito at pinaalalahanan si Will na sapat na ang edad niya para mangaso, para masanay sa pagkuha ng buhay ng ibang nilalang. Medyo nalungkot si Will nang marinig iyon. Nang makita ito, sinaway ni Mary si Blood, sabing masyado pang maaga para matutunan ng bata ang ganitong mga bagay, at sumang-ayon si Gus na nakaupo sa sulok. 3 taong gulang pa lang si Will, ngunit marunong na siyang magbasa ng mga libro at kayang tandaan ang maraming bagay. Isa itong palatandaan ng isang henyo. Dapat siyang nag-aral, hindi nang huli ng mga nilalang gaya ng mungkahi ni Blood. At doon nagsimula ang pagtatalo ni na Blood at Gus. Kahit na si Blood ay isang kalansay na may kakaibang anyo, napakabuti ng kanyang kalooban. Kumuha ng piraso ng tinapay si Will at nagtanong kay Mary kung kailan niya yon inihurno. Ito ay isang lihim na hindi maaaring sabihin ni Mary kay Will. Nauunawaan naman iyon ni Will dahil mula nang siya ay ipanganak, kasama lang niya ang 3 taong ito. Bawat isa ay may sariling lihim, maraming bagay na hindi pa alam ni Will. Nagtataka ang batang mausisa kung ano ang dahilan kung bakit magkasama ang 3 ito at kung bakit sila mga undead. Hindi kailanman pinilit ni Will na tanungin sila tungkol dito, dahil siya rin ay may lihim na hindi niya kayang sabihin sa kanila na siya ay isang taong muling isinilang mula sa ibang mundo. Kung babalikan ang araw na dinala si Will dito, noong unang lumitaw sina Mr. Blood, Mary, at Gus, labis siyang natakot, akala niya ay kakainin siya. Ngunit lumapit si Mary at hinaplos ang kanyang ulo upang pakalmahin siya. Mula noon, tumira si Will kasama nila sa loob ng 186 na araw. At sa ika-187 araw, iyon ang unang beses na dinala siya ni Mary palabas ng templo upang makita ang labas na mundo. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding liwanag ng araw, ang malalim na bughaw na langit, at ang amoy ng damo at mga puno. Sa pagtanaw niya sa tanawin, biglang napaiyak si Will. Noong una siyang dumating, akala niya ito ay impyerno, ngunit sa sandaling iyon ay nakumpirma niyang hindi ito impyerno kundi isang biyaya. May tumulong sa kanya upang magkaroon ng panibagong buhay. Nagsiklab ng determinasyon si Will at pinigilan ang kanyang kamao. Sa buhay na ito, kailangan niyang mabuhay ng maayos. Bumalik sa kasalukuyan, nagpatuloy ang buhay ni Will gaya ng dati.
Tuwing umaga, nag-aaral siya ng espada kasama si Mr. Blood. Tuwing hapon naman, nag-aaral siya ng mahika kay Mr. Goss. Kung ikukumpara sa paghawak ng espada, mas may talento si Will sa mahika. Kapag nagtuturo si Mr. Goss, minsan lang niyang marinig ay kaya na niyang isaulo at ulitin ang lahat ng malinaw. Ayon kay Goss, mahalaga ang mahika, ngunit may mas mahalagang bagay pa, pera. Sa tulong ng pera, makukuha mo ang lahat ng bagay. Sa pag-iisip pa lang nito ay nanginginig na sa tuwa ang mga kamay at paa ni Goss, habang sinasabi niyang ang pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay ay hindi niya nabilang ang mga ginto, pilak, at hiyas gamit ang mga kamay na ito. Tuwing gabi naman, nag-aaral si Will ng teorya kay Mary, tinatalakay ang mga uri ng halimaw na nasasailalim sa isang Diyos na immortal. Sa araling iyon, natutunan ni Will na sina Mary, Blood, at Goss ay mga undead na nakipagkasundo sa Diyos na iyon upang manatili sa mundong ito at tuparin ang kanilang mga hangarin. Kinabukasan ng umaga, sumama si Will kay Mr. Blood sa pangangaso. Hawak ang isang munting ibon sa kanyang kamay, pinilit ni Will ang sarili na patayin ito, saka bumaling kay Mr. Blood at nagreklamo na ayaw niya talagang gawin yon. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Mr. Blood kay Will na ayaw din naman niyang pumatay, ngunit ito ay kailangang gawin ng isang mandirigma. Upang mabuhay, kailangan nilang isantabi ang mga pag-isip na gaya ng kay Will, saka hinikayat ni Blood na mangaso pa siya ng higit. Nang hapon ding iyon, nagkaroon ng pagsasanay sa laban si Will at si Mr. Blood. Upang maging patas, pinayagan ni Blood si Will na gumamit ng mahika. Nagsimula ang laban sa paglayo ni Will at sa pagpapakawala niya ng sunod-sunod na mahikang atake kay Blood. Ngunit nakalapit pa rin ang lalaki sa kanya. Bagamat maikli lang ang laban, pinuri pa rin ni Blood si Will, sabing malaki na ang kanyang ipinagbago. At nakagugulat daw ang paraan ng paggamit ni Will ng mahika. Nang marinig iyon, natawa si Goss, sabing noong una ay inakala niyang walang kabuluhan ang pag-ampon sa isang ulila. Ngunit ngayon, naging kapaki-pakinabang na si Will. Agad pinatigil ni Blood si Goss, sinabing hindi dapat magsalita ng ganoon sa harap ni Will. Alam ni Goss na sumobra siya, kaya agad siyang humingi ng tawad kay Will, bagay na ikinagulat ni Will, dahil iyon ang unang pagkakataong nakita niyang humingi ng paumanhin si Goss sa kahit sino. Sa pag-uwi nila, umaasa si Blood na hindi dadamdamin ni Will ang nangyari kanina. Sa totoo lang, si Goss ay isang taong hindi marunong pumili ng mga salita, ngunit mahal din niya si Will ng labis. Nauunawaan iyon ni Will. Lumingon si Blood at hinaplos ang ulo ni Will, sabing alam niyang maraming tanong ang bata, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya ang katotohanan. Ipinangako ni Blood kay Will na kapag sapat na ang laki at lakas ng kanyang katawan upang harapin ang katotohanan, sasabihin niya ang lahat sa kanya. Si Blood ang nagtuturo ng espada. Si Goss ang nagtuturo ng mga aralin, ngunit si Mary ang nagturo ng pinakamaraming bagay kay Will. Tinuruan siya ni Mary ng mga kasanayan sa pang-araw-araw na buhay, gaya ng pagtatanim ng mga puno at iba pa. Isang umaga, habang nagtatanim si Will ng mga puno, lumapit si Mary at hiniling na tulungan siya nitong alagaan ang mga halaman, dahil oras na niyang manalangin sa Diyosang si Master. Araw-araw ay may panahong hindi kasama ni Will si Mary, dahil pumapasok ito sa silid-dasalan, at mahigpit na pinaalalahanan si Will na huwag pumasok sa oras na yon. Nagtataka si Will, ngunit muling lumitaw si Mr. Blood at hinila siya palayo upang mag-ensayo. Nagpatuloy sila sa pagsasanay hanggang hapon bago nakabalik si Will. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita ni Will si Mary na lumalabas mula sa templo, may hawak na isang tinapay. Agad nitong ginising ang kuryosidad ni Will. Bakit may tinapay na nagmumula roon? Dahil sa sobrang pag-uusisa, ng gabing iyon ay binuksan ni Will ang templo upang silipin. Sa harap niya ay si Mary, ang buong katawan ay nagliliyab sa apoy, at biglang bumalik sa isipan ni Will ang masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ayaw niyang mawala na naman ang mga mabubuting tao, kaya binaliwala niya ang apoy at tumakbo upang subukang hilahin palabas si Mary, dahilan upang malubhang masunog ang kanyang katawan. Pagka-recover niya ng ulirat, galit na galit si Blood at sinisi si Will. Alam ni Will na siya ang may kasalanan sa pagsilip, kaya humingi na lang siya ng tawad at hindi na nagtangka pang makipagtalo. Ngunit si Goss, sa kabilang banda, ay naisip na matapang si Will, naglakas loob na sumugod sa nagliliyab na katawan ni Mary, isang tunay na lalaki. Pagkatapos, ipinaliwanag din ni Goss kay Will kung bakit nasusunog si Mary. Ang tinapay na kinakain nila araw-araw ay ang basbas ng Diyosang si Master, ang Diyosang inang lupa. Tungkol naman sa dahilan kung bakit nagliliyab si Mary, ipinaliwanag ni Mary mismo kay Will na magkaaway ang Diyosang si Master at ang Diyos na immortal. Ang tatlo, sina Mary, Blood, at Goss, ay nakipagkasundo sa Diyos na immortal upang manatili sa mundong ito, na ang ibig sabihin ay pagtataksil sa Diyosang si Master. Kaya tuwing mananalangin si Mary, kailangan niyang tiisin ang sakit ng nagliliyab na apoy. Sa kabila ng hirap, araw-araw pa rin siyang nananalangin dahil alam niyang kahit ituring siyang taksil ng Diyosang si Master, patuloy pa rin itong pinagpapala si Will sa pamamagitan ng tinapay.
At sapat na yon para kay Mary upang magpatuloy. Matapos marinig ang kwento, maraming bagay ang naunawaan ni Will. Dahil sa kanya, kailangang tiisin ni Mary ang ganoong sakit. Kaya agad niyang hiniling kay Mary na payagan siyang manalangin kasama nito simula kinabukasan. Ang sakit na tinitiis ni Mary mula ngayon ay gusto niyang makibahagi rito. Nagpatuloy ang buhay gaya ng dati, dumadalo si Will sa klase ni Gus. Ngayon, tinuruan siya ng lalaki tungkol sa mga Diyos, ang mga rebulto sa templo. Para sa mga tao, sila ay mga mabubuting Diyos, ngunit sa paningin ng ibang mga Diyos, sila ay walang iba kundi mga tinik. Noon, si Iltrit, ang Diyos ng digmaan, ay nakipagdigma laban sa Diyos ng kidlat na si Volt. Sa simula, siya ang lamang, ngunit nang tumanggap ng basbas si Volt mula sa kanyang asawang si Master, ang Diyos ang inang lupa, bigla niyang naibalik ang laban sa kanyang panig. Mula noon, nagtago ang Diyos ng digmaan, naghihintay ng pagkakataong makaganti. Sa maikling kwentong iyon, maraming bagay ang naunawaan ni Will. Ang dalawang Diyos na ito ay inihalin tulad din sa mundo ng tao, ang karahasan at kapangyarihang mapang-api ay mga paraan upang umunlad ang sangkatauhan. Nang marinig ito, napangiti si Gus at pinuri si Will, sabing tunay itong may talento, saka nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Gaya ng sinabi ni Will, matapos ang kanyang tagumpay, si Diyos Volt ay naging Diyos na namumuno sa kaayusan, samantalang si Iltrit, ang Diyos ng digmaan, ay itinuring na masamang Diyos. Ngunit kung sakaling isang araw ay masira si Diyos Volt at maging isang Diyos ng kasamaan, ang siyang magpapabagsak sa kanya ay si Iltrit mismo. Sa mas simpleng paliwanag, ang mga Diyos ng kabutihan at kasamaan ay mga pagkakahating nilikha lamang ng mga relihiyosong pangkat. Umupo si Will sa harap ng mga rebulto ng mga Diyos, pumasok sa isang kalagayang walang iniisip, kinalimutan ang nakaraan at hinaharap, at nagtuon lamang sa kasalukuyan. Patuloy siyang nanalangin ng 5 araw hanggang sa tawagin siya ni Mary, sabing tapos na ang oras ng pagdarasal. Pagkatapos ay sabay silang lumabas ng templo. 5 taon na ang lumipas mula nang malubhang masunog ang kamay ni Will. Kung gagamitin ni Will ang mahikang panalangin ni Mary, tuluyang gagaling ang paso. Ngunit pinili niyang hayaan ito, dahil ayon kay Blood, ito ay parang medalya ng kanyang pagkalalaki. Matapos manalangin, muling pumasok si Will sa klase ni Gus. Habang siya ay tumatanda, mas madalas na ang mga lektura ni Gus para kay Will. Kinailangan ni Will na magpuyat gabi-gabi upang tapusin ang mga takdang aralin na ibinibigay ni Gus, ngunit araw-araw ay dumarami ang mga ito, halos hindi na niya makaya, na para bang inaasahan ni Gus na susuko siya. Pagkatapos ng klase ni Gus, nagtungo si Will upang magsanay ng espada kasama si Blood. Ngayong araw, espesyal na naghanda si Blood ng isang tuyong kalansay para kay Will na pagpraktisan. Ito ay bangkay ng isang demonyo na ginawang di patay. Medyo natakot si Will sa anyo nito, ngunit nang humawak ito ng espada laban sa kanya, natapos niya ito sa isang hampas lang, bagay na ikinagulat ni Blood. Hindi niya pinuri si Will sa takot na lumaki ang ulo nito, ngunit nang makita niyang taas noo na at kumpiyansa si Will, napagdesisyonan ni Blood na bigyan siya ng mas mataas na antas ng pagsasanay. Ang kanilang tahanan ay nasa tuktok ng bundok, at sa ibaba nito ay may isang lungsod. 13 taon na mula nang dumating siya sa mundong ito, at ito ang unang pagkakataon na pinayagan si Will na bumaba roon. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Blood kay Will na dati ay napakaabala ng lungsod na ito, ngunit iba na ngayon, mga undead na lamang ang pag-alagala saan man. Kaya mahigpit niyang ipinagbawal kay Will na bumaba rito ng mag-isa. Dinala ni Blood si Will sa kailaliman ng isang kuweba, saka sinabi kay Will na ihanda ng mabuti ang kanyang kagamitan. Magsisimula na ang pagsubok, kailangan ni Will na makahanap ng paraan palabas ng labusang ito, at hihintayin siya ni Blood sa labas. Pagkasabi niyon, ibinagsak ni Blood ang ilawang may langis sa tubig at naglaho. Agad na nagbato si Will ng mahikang liwanag sa kanyang kalasag, lumingon sa paligid, ngunit hindi niya makita si Blood kahit saan. Tanging 2 undead lamang ang papalapit sa kanya, kaya napilitan siyang lumaban sa mga ito. Matapos niyang mapabagsak ang 2 undead, umupo si Will sa sulok ng pader, nagmuni-muni. Matagal na mula nang huli niyang maramdaman ang ganitong pag-iisa, ang kalungkutan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Mayroon siyang 3 napakahusay na guro. Sa mundong ito, ang edad na 15 ang itinuturing na pagtanda. Makalipas na lang ang 2 taon, magiging ganap na adulto na si Will. Nauunawaan niyang iyon ang dahilan kung bakit lalong humihirap ang kanilang pagsasanay. Ngunit baliwala lang iyon sa kanya. Buong loob ni Will na magpakita ng pinakamahusay na resulta bilang pasasalamat sa kanila. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy si Will sa pagkapap sa lagusan. Sa kanyang harapan ay may isang undead. Ayon kay Gus, iba raw ang uri nito kumpara sa mga nakaharap niya kanina. Sanay ito sa mahika. Isang mapanganib na kalaban na nagpaisip kay Will kung lalaban ba siya rito o hahanap ng ibang daan. Bigla, nagliyab ang determinasyon sa loob ni Will. Sumugod siya ng diretsyo upang labanan ang undead. May hawak itong sibat na agad inihampas kay Will.
Sa unang salpok pa lang, napansin ni Will na hindi ito kasing lakas ni Blood, kaya kaya niyang manalo. Tumalon si Will upang umiwas sa atake, saka hinampas ng diretsyo ang ulo ng undead. Nabali ang kanyang espada sa tama, ngunit agad ding namatay ang undead. Nagsimulang kabahan si Will dahil wala na siyang sandata. Paano pa siya magpapatuloy ngayon? Sa sandaling iyon, napansin niya ang sibat na hawak ng undead. Pinulot iyon ni Will upang suriin, at natuklasan niyang may nakaukit na linya ng teksto sa katawan ng sibat. Isa itong kagamitan mula sa lahi ng mga duwende, mas mabuti na yon kaysa wala. Kinuha ni Will ang sibat at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad, pinagmasdan niya ang lahat ng bagay sa paligid. Sa itsura ng lugar na ito, wasak at tigang, malamang ay 10 hanggang 20 taon nang walang tao rito. Kaya naisip ni Will, saan nga ba talaga siya nagmula? Biglang may hanging umihip mula sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay magulat. Paglingon niya, nakita niya si Gus, inakalang sinundo siya nito. Masayang tumakbo si Will papalapit upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ngunit sa kung anong dahilan, walang sinabi si Gus at bigla na lang bumigkas ng orasyon upang lumikha ng golem na umatake kay Will, ikinagulat niya ito. Sa titig ni Gus, pinagpawisan si Will, seryoso si Gus. Agad gumanti si Will, itinusok ang sibat sa ubod ng golem, dahilan upang bumalik ito sa pagiging karaniwang bato. Ngunit hindi pa tapos ang pag-atake ni Gus. Mga batong pinasigla ng mahika ang bumaril kay Will, kasunod pa ng napakaraming mahikal na orasyon. Wala nang nagawa si Will kundi tumakbo habang sabay bumibigkas ng mga kontra-orasyon, ngunit masyadong mabilis magbigkas si Gus, mas mabilis kaysa sa kayang habulin ni Will. Tinamaan si Will at natumba. Pagkagulong niya, pilit siyang tumayo at tumakbo palayo. Pero hindi rin yun nagtagal. Nagtaka si Will kung bakit gustong patayin siya ni Gus. Hindi, ayaw niyang mamatay. Humawak siya ng mahigpit sa sibat at lumaban ang loob niya. Pumihit si Will pabalik, hawak ang sibat, at tumakbo ng buong lakas, handang patayin si Gus bilang ganti. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya nagawa. Binitiwan ni Will ang sibat at tumigil sa pakikipaglaban, dahil alam niyang nagpipigil pa rin si Gus. Ginagawa niya ito para sa isang dahilan. Kung talagang gusto siyang patayin ni Gus, sa lakas ng apoy niyang mahika, maaari niyang sunugin ang lahat, hanggang mamatay si Will sa usok o madaganan ng mga bumabagsak na bato mula sa kisam. Ngayon ay umiiyak na si Will. Itinuturing niya ang 3 bilang kanyang pamilya. Kung kailangan niyang saktan sila o mamatay, mas pipiliin niyang mamatay. Tumingala si Will kay Gus, at sa kung anong dahilan, tumawa si Gus, hinaplos ang ulo ni Will, at pinuri siya. Natapos niya raw ng mahusay ang aralin sa araw na iyon, wala siyang mapupuna. Pagkatapos noon, inakay ni Gus si Will palabas ng lagusan. Matapos ang pangyayaring iyon, lalong nakumbinsi si Will na ang sinaunang lungsod na ito, at ang 3 taong iyon, ay siguradong may kaugnayan sa kanyang pinagmulan. Ang sibat na nakuha ni Will mula sa undead ay pinangalan ng Moon. Ang mga linyang nakaukit sa talim at hawakan ay mahika. Pinapaliwanag ng talim ang liwanag, habang pinapayagan naman ng hawakan na lumaki at lumiit ito ng malaya. Gustong-gusto talaga ni Will ang sandatang ito, dahil ito ang una niyang mahiwagang sandata. Mula noon, mas madalas siyang dalhin ni Blood sa mga guho para mag-ensayo. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga leksyon ni Gus, kaya nagtaka si Will. Kaya binigyan siya ni Gus ng isa pang praktikal na gawain, bumaba raw siya sa ilalim ng mga tubo at maghanap ng ilang barya. Noong una, inakala ni Will na may ituturo na namang bago si Gus, pero nang makabalik siya, nalaman niyang ginagamit lang pala ni Gus at ni Blood ang mga baryang iyon sa pagsusugal. Noong panahong iyon, sobrang ayaw ni Will sa larong iyon. Pero nang asarin siya ni Gus at Blood, sumali rin siya sa laro, hanggang mahuli silang 3 ni Mary at pagalitan silang lahat. Pagkaalis ni Mary, nanatili si Will kay Gus. Sa mga nakaraang taon, madalas nang nagmamasid si Gus sa kalangitan para magpalipas ng oras. At sa araw ng seremonya ng pagbibinata ni Will, kailangan niyang makipaglaban kay Blood. Doon hiningi ni Gus ang pabor ni Will na magpatalo raw siya nang hindi ipapaalam kay Blood ang totoo. Agad na tumanggi si Will, sinasabing hindi iyon tulad ni Gus. Lahat ng bagay ay dapat may dahilan. Kung sasabihin lang ni Gus ang dahilan, tatanggapin niya ang pagkatalo. Ngunit sa huli, humingi lang ng tawad si Gus kay Will. Isa itong bagay na hindi niya maaaring sabihin sa bata. Pagkatapos noon, pumunta si Will sa simbahan para mag-isip tungkol dito. Noong oras na yon, dumating sina Mary at Blood. Nais nilang marinig ang magiging desisyon ni Will. Sa pagdiriwang ng kanyang pagbibinata, kailangang pumili si Will ng Diyos na sasambahin. Noong una, balak ni Will na pumili ayon sa mga Diyos na sinasamba ng 3, ngunit pinigilan siya ni Mary. Hindi raw mahalaga kung susundin ni Will ang pinaniniwalaan nila. Ang mahalaga ay kung aling Diyos ang gusto niyang maging katulad. Ayon sa paggalang at debosyon ni Will, pagpapalain siya ng Diyos na iyon. Ngunit habang mas malaki ang pagpapala, mas mataas din ang panganib na kasunod nito.
Maaaring maging bayani si Will o maaari ring maging lubhang mahirap ang kanyang buhay. Kaya umaasa si Mary na pag-iisipan itong mabuti ni Will. Nang hapon ding iyon, habang nag-ensayo si Will sa patag na bakal, dumating si Mr. Blood upang hanapin siya. Akala ni Will ay may panibago na namang pagsasanay na ibibigay sa kanya. Hindi, dumating si Blood upang ayain si Will na uminom. Dahil masyado pang bata si Will para sa alak, hinaluan ni Blood ng tubig na may pulot. Medyo nag-aalala si Will na baka malaman ni Mary, pero sa pang-udyok ni Blood na malapit na siyang maging ganap na binata at kailangang masanay unti-unti, napagpasyahan ni Will na makipag-inuman sa kanya. Matapos ang ilang tagay, pareho silang medyo lasing kaya agad nag-umpisa si Blood ng larong pampatibay ng loob. Ang una ay manilip kay Mary habang nagbibihis. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto ni Mary, si Blood ay pilit na sumisilip. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Will. Bigla siyang sumugod sa silid ni Mary, na labis itong nagulat at nasampal siya sa mukha. Nagising si Will kinaumagahan na may bakas ng kamay sa kanyang pisngi. Ngayong mas matanda na siya, nang makita niyang nagbibihis si Mary ay nagising ang kanyang mga likas na damdamin. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa balon upang maglaba, ngunit nadiskubre siya ni Blood at humagalpak ng tawa habang tinutukso siya. Pagkatapos maglaba, nagsimula muli si Will sa kanyang pagsasanay sa espada. Malapit na ang araw ng kanyang pagbibinata. Nang matapos ang laban kay Blood, oras na para lisanin ni Will ang templo. Naalala niya ang hiling ni Gus at hindi alam kung dapat ba niya itong sundin o hindi. Sa sandaling iyon, lumapit si Mary kay Will, dala ang bagong baluting ibibigay sa kanya. Habang isinusuot ito kay Will, curious niyang tinanong kung aling Diyos ang pipiliin nitong sambahin. Ngumiti si Will kay Mary at sinabing napagpasyahan na niya, mananalo siya sa laban ngayong araw. Matapos isuot ang baluti, panahon na para pumunta si Will sa lugar ng duelo kasama si Blood. Bago magsimula, muling ipinaliwanag ni Blood ang mga patakaran kay Will. Simple lang. Laban hanggang sa ang isa ay mawalan ng kakayahang lumaban. Isinuot ni Will ang kanyang helmet at kumuha ng posisyong pangdepensa. Nagsimula ang laban ng sumugod si Blood, walang tigil sa pag-atake, kaya napilitang yumuko si Will upang makaiwas. Tulad ng bagyo ang mga pag-atake ni Blood. Alam ni Will na isang tama lang ay tapos na ang laban. Kaya tumalon siya paatras, inihagis ang isang punyal kay Blood, at ginamit ang pagkakataon upang lapitan ito. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay si Will, kaya kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Masyadong malakas ang puwersa ng bawat hiwa ni Blood, walang pagkakataon kung sasalubungin niya ito ng direkta. Mayroon na lamang isang natitirang paraan. Sa pagkakataong ito, binago ni Will ang kanyang taktika at sumugod diretsyo sa pag-atake ni Blood. Gamit ang kalasag sa kamay, maingat niyang itinabig ng bahagya ang pag-atake ni Blood, saka ginamit ang talim ng espada nito upang tumalon at pabagsakin siya. Habang naghahanda si Will para sa huling tira, bigla siyang sinunggaban ni Blood sa liig at inihagis palayo. Kahit nasa alanganing posisyon, sinubukan pa rin ni Will na umatake. Nakatutok na sa kanyang liig ang espada ni Blood, ngunit nang lumingon si Will, sigurado siyang natamaan niya ito. Nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang tumagos ang kanyang espada sa tadyang ni Blood. Alam niyang wala na siyang pagkakataon, kaya tinanggap na ni Will ang pagkatalo. Sa sandaling iyon, dali-daling tumakbo si Mary upang sawayin si Blood. Ipinagbabawal niyang gamitin ni Blood ang teknik na yon. Narinig ito ni Blood ngunit nagkunwaring walang narinig at hindi umamin. Kaya ipinaliwanag ni Mary kay Will. Ang teknik na ginamit ni Blood ay isa sa mga galaw niya noong siya ay buhay pa, gamit ang sariling tadyang upang ipitin ang espada ng kalaban, at saka ginagamit ang pagkakataon para sa kontra-atake. Masyadong marahas ang teknik na ito, kaya ipinagbawal ni Mary kay Blood na gamitin ito muli. Pagkatapos ng laban, naupo si Will kasama ang dalawa. Lahat ng kaya nilang ituro ay naituro na nila kay Will. Ngayon ay panahon na para lumabas si Will at mamuhay ng mag-isa. Ngumiti si Will bilang pasasalamat at tinawag silang ina at ama, na labis na ikinagulat ni Blood at Mary. Pagkaraan ay tumawa si Blood, sabay sabing wala siyang maibibigay kay Will maliban sa espadang ito, na agad niyang hinugot at iniabot sa kanya. Ito ang magiging katibayan ng pagiging ganap na binata ni Will. Kinuha ni Will ang espada at hinugot ito upang masuri. Nagpatuloy si Blood sa pagpapaliwanag kay Will, ang espadang ito ay tinatawag na Mundane Eater, isang mahiwagang espada na kabilang sa pinakamakapangyarihan, dahil ang mga karakter na nakaukit dito ay napakahirap unawain. Ipinaliwanag niya ng maikli, ang espada ay may kakayahang ibalik ang sigla ng gumagamit sa bawat hiwa, ibig sabihin, habang mas matagal lumalaban si Will, mas magiging paborable ito sa kanya. Ngunit may payo si Blood para kay Will, huwag siyang masyadong umasa sa espadang ito, dahil habang mas umaasa siya rito, mas magiging mahina siya. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong espada ng demonyo. Ngayong naipasa na ang espada, tapos na ang seremonya ng pagbibinata ni Will. Panahon na rin para malaman ni Will ang katotohanan.
Sa pahintulot ni Mary, sinimulang ikwento ni Blood ang kasaysayan, isang kwento ng alamat tungkol sa isang hari at mga demonyo, at kung bakit nila pinalaki si Will. Ang kwento ay bumalik sa 200 taon na ang nakalipas, noong ang hari ng mga demonyo ay nagpasimula ng digmaan sa kontinenteng ito. Winasak nila ang lahat ng kanilang madaanan, gamit ang laman at dugo ng tao bilang alay sa kanilang pinunong Diyos. At ang hari ng mga demonyo, isang baliw na may kakayahang lumikha ng mga sundalo mula sa sarili niyang laman at dugo, ay ginamit ang espada ng demonyo na ngayon ay hawak ni Will. Walang sandata ang kayang makasugat sa kanya maliban sa paghiwa ng espadang iyon. Isa-isa, bumagsak ang mga rehiyon. Sa pinakawalang pag-asang sandali, nang wala nang naglakas loob na isipin ang pagbagsak ng hari ng mga demonyo, lumitaw ang naglalakbay na pantas na si Gus, dala ang isang propesya para sa lahat. Dumating na ang oras upang pabagsakin ang hari ng mga demonyo. Narinig ito ni Will at agad niyang naunawaan ang lahat kahit hindi pa ipinaliwanag ni Blood. Simple lang ang plano ni Gus. Pumasok sa lagusan sa ilalim ng sinaunang lungsod, saka samantalahin ang pagkakataong nakawin ang espada ng hari ng mga demonyo. Hindi walang kamatayan ang hari ng mga demonyo. Nililikha niya ang kanyang hukbo mula sa sarili niyang laman at dugo. Pagkatapos ay muli niyang nababawi ang sarili gamit ang espada ng demonyo. Kung makukuha nila ito, tuluyang matatalo ni Gus ang hari ng mga demonyo. Hanggang dito ay pinutol ni Blood ang pagsasalaysay kay Will. Sinabi niyang matalino talaga si Will, ngunit nagkakamali ito tungkol sa pagtatapos. Hindi nila natalo ang hari ng mga demonyo. Noong inakala nilang naigupo na nila ito, saka lamang niya pinalabas ang buong kapangyarihan niya. At iyon din ang unang beses na naranasan ni Blood ang isang malupit na pagkatalo sa isang laban ng espada. Dahil hindi nila ito kayang patayin, napilitan silang selyuhan ito. Nagkaisa sina Mary at Gus upang gawin yon. Sa kabutihang palad, nagtagumpay sila. Ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang tinig ng Diyos na si Stagnet. Gamit ang Mundane Eater, kayang patayin ng hari ng mga demonyo ang isang Diyos, kaya't labis ang pasasalamat ni Stagnet sa pagkakaselyo nila rito. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng kasunduan sa tatlo. Dahil napakahusay nilang lahat, nais ni Stagnet na sila ang maging mga tagapangalaga ng selyo ng hari ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagbabalik loob nila bilang mga hindi patay. Sinasabing kasunduan yon, ngunit sa katunayan, wala silang ibang pagpipilian. Sina Mary, Blood, at Gus ay naging mga nilalang na hindi patay at nagbantay sa selyong iyon hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng 200 taon, pinoprotektahan nila ang lugar na ito. Dahil sa proteksyong nilikha ni Gus, hindi nila alam kung ang mga tao sa labas ay buhay pa o tuluyan ng naglaho. Hanggang isang araw, dumating si Will sa kanila. Dinala siya ng mga demonyo. Nang makita ito, mariing tumutol si Gus, ngunit nagpasya pa rin sina Mary at Blood na kukupin si Will at palakihin. Pagkarinig nito, nabuo na sa isip ni Will ang isang layunin upang masuklian ang kabutihan nilang nagpalaki at nagturo sa kanya. Lalabas siya upang matuto pa ng higit, maghanap ng mga kaibigan, at balang araw ay babalik siya upang muling buhayin ang lungsod na ito. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Mary at niyakap si Will, sinasambit ang malulungkot na salita na nagdulot ng pagkalito kay Will, bakit parang pamamaalam iyon na walang hangganan. At noon din, biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa itaas, bumaba ang Diyos na si Stagnet. Ayon sa kasunduan, kukunin na niya sina Mary at Blood. Napaluhod si Will sa matinding presensya ng Diyos. Wala siyang nagawa. Sa pinakapanganib na sandali, biglang lumitaw si Gus. Sumigaw siya kay Will na dali-daling ilayo sina Mary at Blood, siya na ang maiiwan upang hadlangan si Stagnet. Nagsimulang bumigkas si Gus ng maraming mahika laban kay Stagnet, dinoble, pagkatapos ay tinriple, at kalaunan ay naging 4 na ulit na labis na ikinagulat ni Will. Ang dami ng manang inilalabas ni Gus ay napakalaki, higit pa kaysa noong nakipaglaban si Will sa kanya, at may kasamang 4 na ulit na pagpapalakas. Ang ganitong uri ng mahika ay dapat na ginagawa ng ilang tao ng sabay-sabay. Ngunit si Gus, kalmado lamang na bumibigkas nito at nagawang itali ang Diyos ng kasamaan na si Stagnet. Para sa panghuling atake, pinakawala ni Gus ang isang unos na tumangay sa Diyos ng kasamaan palayo. Pagkatapos, tumingin siya upang tingnan ang kalagayan ni Will. Nanatiling buo ang mga kaluluwa ni Mary at Blood, kaya inakala ni Gus na ligtas na ang lahat, ngunit hindi, sapagkat sa sumunod na sandali, nahati siya sa dalawa. Hindi rin mas maganda ang sinapit ni Mary at Blood. Lumapit si Stagnet kay Gus at binuhat siya. Ang kanina lamang ay isa lamang sa kanyang mga anyo, ngunit dahil nagawa ni Gus na sirain ito, napagtanto ni Stagnet na isa siyang dakilang salamangkero. Ayaw niyang mawala ang ganoong kalakas na tagasunod, kaya pansamantala niyang itinabi si Gus. Pagkatapos, tinawag niya si Will. Nakatayo lamang si Will, nanginginig sa takot at walang magawa. Lumapit si Stagnet na tumatawa at nagpasalamat kay Will tungkol sa kasunduan ni Mary, Gus, at Blood. Ipinaliwanag niya ng mas malinaw para maintindihan ni Will.
Noong una, ginawa silang mga undead upang bantayan ang selyo ng hari ng mga demonyo. Ngunit kapag nawala na ang galit at pagkahumaling nila sa hari ng mga demonyo, matatapos na rin ang kasunduan at magiging tapat na mga alagad na sila ni Stagnet. Dahil kay Will, tumigil na sina Mary at Blood sa pagkakabit sa kanilang nakaraan, bagaman si Gus ay may kaunting natitira pa. Ngayon, inalok ni Stagnet si Will ng isang kasunduan, maging undead, at muli siyang makakapiling ng 3. Ngunit kung sasagot siya agad, masyadong boring daw yon. Kaya binigyan niya si Will ng hanggang kinabukasan sa dapit hapon, kapag humina na ang mapanirang lakas ng araw. Babalik siya upang pakinggan ang sagot ni Will. Pagkasabi nito, naglaho si Stagnet na parang bula. Gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Binuhat ni Will pauwi ang kanyang pamilya. Ngayon, naunawaan na niya ang lahat, naunawaan kung bakit tinangka siyang patayin ni Gus, at kung bakit gusto nitong magpatalo siya sa laban. Lahat iyon ay upang mapanatili ang kanilang pagkahumaling sa hari ng mga demonyo. Ginawa nila ang lahat para sa kanya, ngunit si Will ay namuhay ng walang pakialam sa mga alalahanin ni Gus, sa mga sakripisyo ni Mary at Blood. Lumuhod si Will at humagulgol ng walang tigil. Wala siyang magawa, hindi niya kayang suklian ang kabutihan ng 3 sa pagpapalaki sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nagising si Will na parang nananaginip at nadatnan ang 3 sa kanyang tabi. Bagaman nakangiti pa rin sila at masayang nakikipag-usap kay Will, alam niyang nagkukunwari lang silang ayos pa. Nang marinig ni Will si Blood na nagmamadaling pinapaalis siya mula roon, inamin ni Will sa kanila ang pinakamalaking lihim niya. Ibinunyag niya na naalala niya ang mga alaala ng nakaraang buhay, kung paanong isa siyang walang kwentang tao noon na puro problema ang dala sa pamilya. Kahit sa buhay na ito, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang nagagawa at puro gulo pa rin ang nadadala niya sa 3. Kinagat ni Will ang kanyang ngipin at napaiyak. Sa sandaling iyon, sinampal siya ni Mary sa mukha, pagkatapos ay itinuwid siya. Hindi niya papayagan si Will na tawagin ang sarili niyang basura. Matapos ang lahat ng pinagsikapan ni Will sa buhay na ito, ano pa ang halaga ng mga alaala sa nakaraan? Ganun na ba kalaki ang takot ni Will sa banta ni Stagnet? Pinagalitan ni Mary ng husto si Will, pagkatapos ay pinatayo siya ng tuwid. Sumali sina Blood at Gus upang palakasin ang loob ni Will bilang isang lalaki. Dapat laging maging matatag si Will at huwag umiyak ng ganoon. Dahil sa mga salitang iyon, natagpuan ni Will ang kanyang paninindigan, isang matinding determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Kaya pumunta si Will sa templo, lumuhod sa harap ng estatwa ng makapangyarihang Diyos ng kidlat na si Volt, at ipinahayag na mula sa araw na iyon, lalaban siya laban sa masasamang Diyos upang protektahan ang kanyang pamilya. Kung naririnig ng mga Diyos ang kanyang panalangin, umaasa siyang magiging saksi sila at pagpapalain siya. Kasabay ng mga salitang iyon, inihanda ni Will ang kanyang mga gamit upang harapin si Stagnet. Sa harap nito, buong tapang na ipinahayag ni Will na kailanman ay hindi siya maglilingkod kay Stagnet. Nang marinig iyon, naunawaan ni Stagnet na hinahamon siya ni Will. Walang Diyos ang tatangging lumaban. Ngunit una, kailangan niyang makita kung karapat-dapat ba si Will na hamunin siya. Agad na tumawag si Stagnet ng di mabilang na mga kalabang undead upang labanan si Will. Isang Diyos na immortal na kumokontrol sa mga patay. Ngunit si Will, hawak ang sibat, ay nagpahayag na tatalunin niya ang sinumang hahadlang sa kanyang daraanan, at sabay siyang lumaban habang nagbubuga ng mga mahika laban sa mga undead. Napansin ni Will na may isang undead na naghahanda ng mahika, kaya agad siyang bumigkas ng mahika para mapabilis ang kanyang kilos at mapatumba ito kaagad na ikinagulat ni Stagnet. Ang lumaban mag-isa laban sa daan-daang undead ay isang bagay na kahanga-hanga. Sa puntong iyon, pinahinto ni Stagnet ang mga undead. Lubos siyang humanga sa kakayahan ni Will at mas lalo niyang nais na maging isang general ito sa kanyang hukbo. Kasunod noon ay sinubukan niyang hugasan ang isip ni Will upang mapasama ito sa kanyang panig at sabay nilang likhain ang isang walang hanggang mundo. Tahimik na nakinig si Will habang nananatiling matatag ang paninindigan. Walang kasinungalingan sa mga salita ng Diyos ng kasamaan. Tila totoo ang kanyang hangarin. Kinuha ni Stagnet ang isang tasa at kutsilyo, hiniwa ang kanyang kamay, pinatak ang dugo sa tasa, at inanyayahan si Will na inumin ito. Ang pag-inom ng kanyang dugo ay magbibigay kay Will ng kawalang kamatayan. Ibinaba ni Will ang kanyang sibat at lumapit kay Stagnet. Tila tinanggap niya ang alok, ngunit hindi, biglang hinugot ni Will ang Mundane Eater at tinaga ang kamay ni Stagnet. Dahil sa kakayahan ng espada, nagawa ni Will na saktan ang Diyos ng kasamaan. Ngunit hanggang doon lamang iyon, ang dugong nasa tasa ni Stagnet ay nag-anyong ahas, gumapang sa mga binti ni Will at pinabagsak siya. Isang panibagong hampas ang dumating, dahilan para unti-unting mawalan ng malay si Will. Nang magising siya, nasa isang tahimik na lawa na siya. Sa sandaling iyon, may isang dalagang may dalang lampara ang lumapit kay Will. Sa una, medyo tuliro pa siya, ngunit agad niyang naalala na ito ang Diyosa ng Liwanag, ang Diyosang nagdala sa kanya sa mundong iyon. Lumapit ang Diyosa ng Liwanag kay Will, nagtatakang tinanong kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Stagnet.
Tapat na ibinahagi ni Will ang kanyang dahilan. Sa nakaraang buhay niya, isa siyang bigo, na buhay ng walang layunin na parang patay na rin. Mula nang makarating siya sa mundong ito, ipinangako ni Will na mamumuhay ng maayos at mamamatay ng may kabuluhan. Ang mabuhay ng walang hanggan tulad ni Stagnate ay katumbas lamang ng pagbabalik sa dating sarili niyang walang saysay. Buong puso siyang nagpasya na mamuhay ng mabuti, kasama ang 3 taong itinuring niyang pamilya at mamatay kasama nila. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggihan ang alok ng Diyos ng kasamaan. Ang taos-pusong mga salita at matatag na determinasyon ni Will ay nagpatanggap sa kanya ng Diyosa ng liwanag, si Graceville. Iniabot ni Graceville ang kanyang kamay upang tulungan si Will na tumayo, at ipinahayag na mula sa sandaling iyon, siya na ang magiging gabay ni Will. Tinutulungan siya nitong malampasan ang anumang hirap hanggat naaalala ni Will ang bigat ng mga salitang kanyang binitawan. Nagising si Will at agad na kumuha ng panangga na posisyon sa gitna ng pangungutya ni Stagnate. Sa sandaling iyon, pinagdugtong ni Will ang kanyang mga kamay upang manalangin sa Diyosa ng liwanag, dahilan para magulat si Stagnate. Agad na kumilos ang basbas na pamamaraan at biglang nagliyab ang katawan ni Will. Ito ang banal na apoy na dati niyang tiniis kasama si Mary sa kanilang pagdarasal para sa tinapay. Sanay na siya rito, kaya wala na itong epekto sa kanya ngayon. Matapos tanggapin ang basbas ni Graceville, tumayo si Will ng matatag, huminga ng malalim, at idineklara na gugugulin niya ang buong buhay niya na may hawak ang espada ng demonyo. Papatayin niya ang lahat ng kasamaan upang protektahan ang mundo, at ang unang patunay ng kanyang panata ay ang Diyos ng kasamaan na ito. Pagkarinig nito, naggitngit si Stagnate. Kung nabasbasan na si Will ni Graceville, wala na siyang halaga sa kanya. Inutusan niyang umatake ang kanyang hukbo ng mga undead kay Will. Sa isang hampas lamang, tuluyang nilipol ni Will ang lahat ng undead, dahilan para mamutla si Stagnate. Ang teknik na torch ay naging teknik na nagbibigay ng kapayapaan sa kamatayan, eksaktong kabaligtaran ng kapangyarihan ni Stagnate. Ngayong wala na ang kanyang hukbo ng mga undead, si Stagnate na lamang ang natitira. Ginamit ni Will ang pagpapabilis upang sumugod at umatake kay Stagnate. Pagkatapos ng isang malakas na hampas, hindi na niya ito makita kahit saan. Nag-ingat pa rin si Will, lumilinga-linga sa paligid, takot na baka siya atakihin mula sa likod. Sa sandaling yon, lumitaw ang Diyosang si Graceville at tinapik si Will sa balikat. Isa itong gabay. Pinilit ni Will na kumalma at alalahanin ang lahat hanggang sa bigla niyang mapagtanto na napakalayo na niya mula sa templo. Agad siyang nagcast ng pagpapabilis at tumakbo ng mabilis pabalik dahil mula pa sa simula, ang talagang pakay ni Stagnate ay ang buhay ni Blood at Mary, hindi ang kanya. Sa puntong ito, hindi na inintindi ni Will si Stagnate. Ang mahalaga ay maprotektahan sina Mary at Blood. Ang Diyos ng kasamaan ay isang Diyos na immortal. Nang malaman niyang nabasbasan na si Will ng Diyosa ng liwanag, naisip niyang posibleng maibalik ni Will sina Mary at Blood sa siklo ng muling pagkakatawang tao. Kaya't sinadya niyang iligaw si Will at nagtungo siya sa templo. Mabilis na sumugod si Will papasok sa templo. Sa kanyang harapan ay si Ghost, nakabitin ng mataas. Habang nakatayo na si Stagnate sa harapan ni Mary at Blood, ginamit ni Will ang lahat ng lakas niya upang sumugod. Pero alam niyang huli na siya. Kahit may kapangyarihang hiniram mula sa Diyos, hindi pa rin niya sila kayang iligtas. Habang papalapit na ang kamay ni Stagnate sa kanila, biglang may liwanag na sumabog, pinawi ang kanyang kamay. Ang Diyosa ng lupa, ang Goddess Master, ay nagpakita upang iligtas sina Mary at Blood. Pagkatapos ngumiti kay Mary, naglaho siya. Naluha si Mary sa nakita, at agad na naunawaan ni Will ang lahat, hindi kailanman pinagbintangan ng Goddess Master si Mary, at hindi rin niya binawi ang kanyang basbas. Sa pinakadelikadong sandali, siya pa mismo ang pansamantalang nagpakita upang protektahan si Mary. Tunay ngang nasuklian ang kabutihan ni Mary. Dahil sa tulong ng Goddess Master na pansamantalang humadlang kay Stagnate, nabigyan ng pagkakataon si Will. Sa tulong ng Demon's Word at ng basbas ng Diyosang si Graceville, kayang-kaya ni Will na maibalik sina Mary at Blood sa siklo ng muling pagkakatawang tao. Itinaas niya ang kanyang espada at hinampas ito diretsyo sa kanila. Siyempre, hindi upang saktan ang kanyang mga magulang. Alam na ni Will na susugod si Stagnate para harangin yon. At gaya ng inaasahan, ginawa nga niya. Nang magbanggaan ang mga teknik ng dalawang panig at magkansela ang mga ito, biglang tumindig si Blood mula sa likuran at umatake kay Stagnate. Nagulat si Stagnate. Sinubukan niyang magbato ng mahika para makalamang. Ngunit biglang sumigaw si Gus, sabay bitaw ng isang silencing charm na pumigil kay Stagnate na makapagbato pa ng kahit anong mahika. Dumating na ang gintong pagkakataon ni Will. Sumugod siya ng buong bilis at sunod-sunod na inararo si Stagnate ng mga hiwa. Kahit nasasaktan na, patuloy pa ring isinumpa ni Stagnate si Will. Pero hindi na ito pinansin ni Will. Itinutok niya ang espada sa mukha ni Stagnate at buong tapang na idineklara na sa ngalan ng Diyosang si Graceville, mamumuhay at mamamatay siya bilang isang tao.
Naglaho ang katawan ng Diyos ng kasamaan, at napaluhod si Will, habol-habol ang hininga. Habang nagmumuni, napagtanto ni Will na lahat ng teknik na ginamit niya sa laban ay mula sa mga itinuro ni Mary, Blood at Goss. Kung wala ang kanilang patnubay, tiyak na hindi siya magwawagi. Maganda na lamang at napalayas na niya ang Diyos ng kasamaan. Pagkatapos noon, tumakbo si Mary at Blood palapit upang palakasin ang loob ni Will. Lumipad pababa si Goss mula sa itaas, at nakita ang mga matang puno ng luha ni Will. Agad na gustong magdaos ni Blood ng kasiyahan para ipagdiwang ang tagumpay ni Will. Sumama agad si Goss, at kahit inilabas pa niya ang itinatago niyang mamahaling alak na matagal na niyang pinahahalagahan. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ni Mary si Will na uminom, pero mahigpit pa rin niyang hinawakan ang balikat ni Will. Binalaan siya na kapag nalasing siya, siguradong mapapagalitan siya. Masayang tumakbo si Goss para maghanda muna. Gusto rin sanang sumunod ni Blood at Mary, pero hindi na nila kayang tumayo. Sa sandaling iyon, malalim na bumuntong hininga si Blood. Bagaman gusto pa niyang magtagal kahit isang gabi pa, hindi na posible. Ang isang nilalang na undead na nawalan ng pananampalataya sa Diyos ng kawalang kamatayan, at nawalan din ng kagustuhang mabuhay, ay hindi na maaaring manatili sa mundo ng mga tao. Para hindi malungkot si Will, nagbigay si Blood ng mga salitang pampalakas ng loob. Walang dapat ikalungkot, ang mga magulang talaga ang nauunang mamatay bago ang kanilang mga anak. 200 taon na silang nabubuhay ng walang direksyon. Panahon na para sila ay mamahinga ng payapa. Bagaman alam ito ni Will, hindi pa rin niya kayang tanggapin. Nangako siyang ililigtas niya sila. Balang araw, kapag siya ay bumalik, gusto pa rin niyang makita sina Blood at Mary, gusto niyang makipagsanay ulit sa kanya sa espada, gusto niyang gumawa ng gawaing bahay kasama si Mary. At nang magkaroon siya ng sariling pamilya, gusto rin ni Will na turuan nila ang kanyang mga magiging anak. Tulad ng pagtuturo nila sa kanya noon, napaiyak si Will ng tuluyan, hindi matanggap ang nangyayari. Nang marinig iyon, agad hinaplos ni Mary ang pisngi ni Will para siya ay patahanin. Walang dapat ikalungkot. Hindi niya papayagan na maging ganito kasuway si Will. Ito na ang kanilang huling sandali, at ayaw na nilang maging malungkot pa si Will. Pagkatapos noon, ibinigay nila ang kanilang mga huling bilin bilang mga magulang ni Will. Nakinig si Will habang punong-puno ng luha ang mga mata. Ito ang mga tagubili ng kanyang mga magulang, at ipinangako niyang iingatan ito habang siya ay nabubuhay. Sila ang magiging liwanag sa dulo ng kanyang daraanan, tulad ng liwanag na ibinigay ng Diyosang si Gracefield sa kanya. Pagkatapos noon, dumating din si Goss, dala ang alak. Ito ang unang beses na nakainom silang apat ng magkakasama. Ang unang tagay ay siya na ring huli, matindi at labis na nakakadurog ng puso. Nagtapos ang kasiyahan sa paglitaw ng Diyosang liwanag, si Gracefield, upang gabayan ang mga kaluluwa ni Mary at Blood paalis. Kinabukasan, nagtayo si Will ng libingan para sa dalawa. Nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, magalang siyang nagdasal at nangakong pansamantala lamang ang kanilang paghihiwalay. Kahit wala na sila rito, ito pa rin ang lugar na tunay na kinabibilangan ni Will, at kapag nagkaroon siya ng mas marami pang kaibigan at pamilya, ipinangako niyang dadalhin niya sila rito upang dalawin ang dalawa. Lumitaw si Goss sa likuran ni Will. Sinamantala ni Will ang pagkakataon para biruin siya. Sa puntong ito, inihagis ni Goss kay Will ang isang supot ng pera, ang kayamanang iningatan niya sa loob ng 200 taon. Ang perang hindi umiikot ay tulad ng kamatayan. Umaasa si Goss na magagamit ito ni Will sa mabuting paraan. Pagkatapos, ibinunyag pa niya ang ilang katotohanan kay Will. Kagabi, nakipagkasundo siya kay Gracefield. Kailangan pa rin ng tagapangalaga ang selyo ng hari ng demonyo, kaya pinayagan siyang mabuhay pa ng 10 taon bago siya muling isilang. Tungkol naman sa Diyosang si Gracefield, dahil nakialam siya sa buhay at kamatayan ni Goss, nawalan din siya ng malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Kaya simula ngayon, ang pananampalataya at pag-unlad ng Diyosa ay lubos na nakasalalay sa mga pagsisikap ni Will. Kinuha ni Will ang kanyang mga gamit at naghanda ng umalis. Bago siya tuluyang umalis, pinigilan pa muna siya ni Goss. Para makapamuhay sa labas ng mundong ito, kailangan ni Will ng isang ganap na pangalan. Binigyan na ni Mary at Blood siya ng kanyang unang pangalan, kaya nais namang magbigay si Goss ng apelyido kay Will. Ayon sa kaugaliang pantao, ginagamit ng mga magulang ang kanilang sariling mga pangalan para ibigay sa kanilang mga anak. Kaya mula ngayon, tatawagin si Will na William Mary Blood. Ngumingiti si Will at nagpasalamat kay Goss. Sobrang nagustuhan niya ang pangalang iyon. Kung babalikan ang nangyari 200 taon na ang nakakaraan, nang sumiklab ang labanan ng grupo ni Goss laban sa hari ng mga demonyo, si magiting na Blood ang nagpabagsak sa mga undead sa labas ng lungsod, habang si Mary naman ang nag-aalaga sa pagdarasal para mapagdalang tao silang lahat. Naganap ang lahat ayon sa plano ni Goss. Nakatayo sa ibabaw ng burol, malawak na sinilip ni Blood ang lungsod. Perpekto ang naging plano. Ginawa nila ang lahat ng makakaya at makakaya lamang nilang ipagpaliban ito ng 5 araw.
Kung hindi nila mapapatalsik ang hari ng mga demonyo sa loob ng 5 araw na iyon, matatalo sila. Napakahirap ng labang iyon, kaya hiniling ni Blaud na manatili si Mary sa likod at huwag na siyang sundan. Agad namang tumanggi si Mary. Nanghimok siya na kung hindi papayagan ni Blaud siyang sumama, gagupitin niya ang kanyang lalamunan at papakamatay na agad. Walang ibang magagawa, napilitan si Blaud na pumayag. Marahil iyon na ang huling pagkakataon nilang magkasama, kaya sa wakas ay inamin ni Blaud ang matagal na niyang itinatago sa puso. Niligawan niya si Mary sa mismong sandaling iyon, kasabay ng isang panata na kapag nakabalik silang ligtas, sila ay magpapakasal. Sa pagbaba nila patungo sa lungsod, sabay nilang iginuhit sa isip ang larawan ng pagkakaroon ng anak, isang batang taglay ang malakas na pakikipaglaban ni Blaud sa espada, ang matatag at maingat na kalooban ni Mary, at ang pambihirang talento sa mahika ni Gus. Naipangalanan na rin ni Blaud ang batang iyon sa kanyang isipan. Ang bata ay magdadala ng kalooban ng helmet at baluti, at ang kanyang pangalan ay magiging William. Pagkaalis ni Will sa lungsod, maraming mga demonyo ang kanyang nadaanan sa daan. Ngunit bilang isang taong tinuruan ni Blaud at nakipaglaban pa sa isang Diyos, hindi na nga niya pinansin o binilang pa ang mga demonyong iyon. Naglakad si Will kasabay ng agos ng ilog. Matagal na siyang naglalakad ngunit wala pa rin siyang nakakasalubong na tao. Umulan, kaya pumasok si Will sa isang malapit na kubong pahinahan upang makasilong. Sa lamig at pag-iisa, nakaramdam si Will ng kaunting lungkot. Nang tumigil ang ulan, ipinagpatuloy ni Will ang kanyang paglalakbay, patuloy na sinusundan ang agos ng ilog, at sa wakas ay natuklasan niya ang isang bagong lungsod. Masiglang tumakbo si Will pababa upang tingnan ito. Ang lugar na ito ay sinauna at tila matagal nang inabandona. Sa gitna ng lungsod ay may isang napakalaking butas, na wari ibakas ng isang napakalakas na mahikang sumpa. Matapos masiguro ni Will na wala ng tao sa lungsod, nagtungo siya sa pampang ng ilog upang manalangin sa Diyosang Gracefield, hinihiling na gabayan nito ang mga ligaw na kaluluwa ng lungsod pabalik sa siklo ng muling pagsilang. Pagkatapos dito, ipinagpatuloy ni Will ang kanyang paglalakbay. Matagal nang gumuho ang tulay sa ilog kaya't hindi siya agad nakatawid at kinailangang manatili pa ng isang gabi. Unti-unti na ring nauubos ang kanyang mga supply ng pagkain. Bagaman may kakayahan siyang lumikha ng tinapay gamit ang kanyang basbas, nais pa rin ni Will na makatagpo ng mga tao. Kinabukasan, muling sinundan ni Will ang agos ng ilog, may paniniwalang sa huli ay makakakita rin siya ng mga tao. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa mga palumpong. Isa bang demonyo yon? Mabilis na binunot ni Will ang kanyang sibat bilang depensa, ngunit mula roon ay lumabas ang isang baboy ramo na sumugod sa kanya. Nagulat si Will at agad niyang tinuhog ang katawan nito. Habang inihahanda ni Will ang huling sibat para tapusin ang baboy ramo, naramdaman niyang may isang tao sa kanyang likuran. Paglingon ni Will, nakita niya ang isang taong nakatutok sa kanya gamit ang pana at palaso. Base sa palasong nakabaon sa katawan ng baboy ramo at sa palasong hawak ng taong iyon, malinaw na mula sa isang pinanggalingan ang mga ito. Sa matinding paghihirap, sa wakas ay nakatagpo rin si Will ng isang tao. Ayaw niyang ang unang pagkikita nilang ito ay mauwi sa isang labanan, kaya nagsimula siyang mag-isip ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin. Paano siya kikilos para hindi siya agad atakihin ng kabilang panig? Maingat na pinagmasdan ni Will ang taong nasa ibabaw ng bato. Mula sa mga simbolo sa kanyang kasuotan, nahulaan ni Will ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nagsimula siyang makipag-usap sa wikang Elven. Dahil dito, ibinaba ng lalaki ang kanyang pana at sumagot kay Will. Sinabi niyang ang baboy ramong nasa likuran ni Will ay kanya talagang huli, at nakialam si Will sa kanyang pangangaso. Automatikong gustong humingi ng tawad ni Will, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Isa yon sa mga nakasanayan niya sa nakaraang buhay. Hindi siya maaaring maging labis na mapagpakumbaba. Kaya umiti si Will sa lalaki, at mahinahong ipinaliwanag na dahil siya ang nakapagbigay ng panghuling atake sa baboy ramo, nais niyang makibahagi sa gantimpala nito. Dahil sa maganda niyang pakikitungo, pumayag ang lalaki. Magkasama nilang hinati at kinatay ang baboy ramo, maayos na pinaghati-hatyan ng ulo, hita, braso, at mga paa. Gayunman, kailangang kainin agad ang mga lamang loob ng baboy ramo, kaya nagsagawa silang dalawa ng isang barbecue sa labas. Habang kumuha ng panggatong ang lalaki, ginamit naman ni Will ang mahika para sindihan ang apoy. Sa ngayon, ayaw pa niyang ipaalam sa iba na marunong siyang gumamit ng mahika. Bago kumain, hindi nakalimutan ni Will na magdasal para humingin ang basbas sa mga Diyos. Napakatagal niyang nagdasal kaya napangiwi na lang ang lalaki at napakomento na napakakakaiba ni Will sa sobrang debosyon. Pagkatapos ng pagkain, bago pa man umalis ang lalaki, tinanong siya ni Will ng direksyon. Ayon sa sinabi ng lalaki, ang lugar na kinatatayuan nila ay tinatawag na kabubatan ng mga halimaw at iyon na ang hangganan ng lupain ng mga tao. Dahil sa kakaibang kasuotan at asal ni Will, inakala ng lalaki na isa siyang manlalakbay. Tinanggap na lang iyon ni Will para matapos ang usapan. Kaya itinuro ng lalaki ang daan sa tabi ng ilog.
Kung maglalakad pa siya ng 2 araw, maaabot niya ang isang maliit na nayon. Sa puntong iyon, nagtanong si Will nang may pag-uusisa kung maaari siyang bumisita sa nayon ng lalaki. Ang tanong na iyon ay nagdulot ng pagkailang sa lalaki, kaya matigas niyang tinanggihan si Will, hindi siya pinayagang sumama o makipag-usap pa. Pinanood lang ni Will habang papalayong naglalakad ang lalaki, sa kanya ito tinawag at sumigaw ng sarili niyang pangalan. Pabalang namang tumugon ang lalaki kay Will. Kinagabihan, nagkampo si Will sa tabi ng sapa, iniisip pa rin ang lalaking iyon. Dahil mahaba ang buhay ng mga elf, malamang ay mas matanda ito ng maraming taon kay Will, ngunit masaya pa rin siya na nakipag-usap dito. Pagkatapos kumain, natulog si Will. Napunta siya sa isang panaginip at bigla siyang nagising nang makita ang propesya ni Gracefield para sa kanya, sinasabing ang nayon ni Menel ay malapit nang masangkot sa isang digmaan. Mabilis na tinipon ni Will ang kanyang mga gamit at sinundan ang direksyon. Gamit ang mahikang patnubay sa landas, agad niyang natagpuan ang nayon mula sa kanyang panaginip. Mukhang hindi pa ito inaatake dahil may 2 kawal pang nagbabantay. Magpapakilala na sana si Will sa kanila nang bigla niyang maramdaman ang panganib. Agad siyang tumakbo at ginamit ang kanyang kalasag para salagin ang isang palaso na patungkol sa 2 kawal. Labis siyang nabigla nang mapagtanto na ang palasong iyon ay kaparehong-kapareho ng mga palasong ginagamit ni Menel. Ngayon lang napagtanto ni Will kung gaano siya naging inosente. Si Menel pala ay hindi biktima, kundi siya mismo ang may kagagawa ng massacre. Mula sa bubungan, binunot ni Menel ang kanyang pana at pinana si Will na nakataas pa rin ang kalasag upang protektahan ang 2 kawal. Nang magtaas ng alarma ang 2 kawal, agad na tumakbo palayo ang grupo ni Menel. Siyempre, hindi hahayaang makatakas ni Will ng ganoon kadali. Pinabilis niya ang kanyang katawan upang habulin at harangan ang daan ni Menel. Pagkakita kay Will, gumamit si Menel ng mahika upang yanigin ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Will. Agad na tumugon si Will sa pamamagitan ng malakas na pagyapak sa lupa na nagpawalang bisa sa mahika ni Menel, bagay na labis nitong ikinagulat. Gumamit si Menel ng apoy na mahika upang atakihin si Will, ngunit tinagalang ito ni Will ng isang hampas ng kanyang espada. Ngayon ay pawis na pawis si Menel at huli na upang makatakas. Mabilis na sumugod si Will at itinarak ang tangkay ng kanyang sibat sa tiyan ni Menel, dahilan upang mawalan ito ng malay, sa kanya ginamit ang kanyang kapangyarihang panali upang gapusin silang lahat. Pagkatapos ng lahat, lumapit ang kawal na iniligtas ni Will upang magpasalamat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang John. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni John ang lahat ng nangyayari rito. Ang lugar na ito ay ang kagubatan ng mga halimaw, na sakop ng kaharian ng masaganang lupain, isang magulong teritoryo na hindi pinapansin ng kaharian. Sunod niyang ikinuwento ang tungkol sa grupong umaatake na pinamumunuan ni Menel. Agad niya itong nakilala dahil si Menel ay isang kilalang mangangaso na naninirahan sa karatig na yon. Dati, namumuhay silang lahat ng payapa. Hindi maintindihan ni John kung bakit bigla silang umatake. Sa puntong ito, dumating ang pinuno ng nayon na si Tom upang pasalamatan si Will sa kanyang tulong. Una niyang pinakalma ang mga taga-nayon, saka nais niyang gisingin ang mga umaatake upang tanungin sila tungkol sa nangyari bago magdesisyon kung paano sila hahatulan. Matapos ang pagtatanong, nalaman ng lahat na ang nayon ni Menel ay sinalakay ng mga demonyo. Wasak na raw ang lugar at wala nang natitirang pagkain. Dahil doon, iminungkahi ni Menel ang pandarambong. Inako niya ang lahat ng kasalanan at nakiusap kay Tom na huwag parusahan ang kanyang mga kasamahan. Siyempre, hindi maaaring palampasin ang ganitong krimen. Bagaman may awa si Tom, kailangan pa rin niyang ipabitay sila. Tahimik na nakatayo si Will sa kaliwang sulok, pinagmamasdan ang lahat. Para sa mga taong walang patutunguhan, kung palalayain sila, babalik lang sila sa pangungupit. Kaya makatuwiran lamang ang pagbitay sa kanila. Ngunit itinuro sa kanya ng kanyang ina na si Mary na mahalin ang mga nagdurusa, at itinuro rin ng kanyang ama na si Blaod na magpatuloy ng walang takot. Malalim na nakatatak pa rin sa isipan ni Will ang mga salitang iyon. Kaya nagpasya siyang tulungan sila. Nagsalita siya, hiniling sa mga taga-nayon na patawarin ang grupo ni Menel at siya na ang magbabayad ng kabayaran para sa kanila. Umiiral ang ganitong kaugalian ng kabayaran sa lahat ng lugar, kaya kailangan lang ni Will ng isang makatuwirang dahilan upang tanggapin ito ng lahat. Itinuro ni Will si Menel, at ipinaalam sa lahat na pati ang kanyang mga magulang ay pininsala rin ng mga demonyo, kaya nanumpa siyang pupuksain ang lahat ng ito. Kaya ngayon, nang may nayon na winasak ng mga demonyo, hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Pagkatapos ay inilabas ni Will ang kanyang supot ng pera. Sa halagang iyon, kaya niyang tubusin ang grupo ni Menel at bayaran ang mga taga-nayon. Sa kanilang tulong, nailikas at naalagaan ang mga nakaligtas mula sa kalapit na nayon. At si Menel naman ay kinuha ni Will upang tulungan siyang pumatay ng mga demonyo. Bagaman labag sa loob niya dahil kailangan niya ng pera, napilitan si Menel na tulungan si Will. Sabay silang pumasok sa kabubatan.
Nang tanungin ni Menel tungkol sa plano, kalmadong sumagot si Will na wala silang plano, ang oras ay ginto. Sugod lang sila diretsyo sa mga mukha ng mga demonyo, walang kailangang pag-isipan pa. Naglakad-lakad sina Will at Menel sa kabubatan. Dahil sa galing ni Menel, madali niyang nahanap si Will ng isang napakaligtas na lugar para magpalipas ng gabi. Habang kumakain ng hapunan, muling pinaalala ni Menel kay Will na tungkulin lang niyang akayin siya papunta sa nayon, hindi ang makipaglaban kasama niya. Sa narinig na yon, umiti lang si Will at sinabing ayos lang, kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos kumain, humiga na si Menel at natulog. Kahit pilit na kinakausap ni Will, nanatiling malamig si Menel at hindi siya sinasagot. Kinabukasan, nagpatuloy sina Will at Menel sa kanilang paglalakbay. Nadaanan nila ang ilang guho nang sabihin ni Menel kay Will na manatili muna. Ang nayon ay nasa unahan na lamang, kaya nagpasya siyang magmanman muna. Makalipas ang kaunting sandali, bumalik si Menel na may dalang maraming impormasyon. Tila may ginaganap na ritual ang mga demonyo. Kaagad iginuhit ni Menel ang mapa sa lupa upang mas maunawaan ni Will ang sitwasyon. Sa gitna ng nayon ay may simbahan na may nakaguhit na magic circle sa paligid nito. Malamang na nagsasagawa ng ritual ang mga demonyo sa loob. Sa labas, may 2 demon captain na nagbabantay at sa loob ay isang halimaw. Mula sa paglalarawan lamang, agad na nahulaan ni Will kung anong uri ang mga ito. Kung ang mga nilalang lamang ito, buong kumpiyansa siyang matatalo sila, kaya nagsimula siyang iligtas ang nayon. Agad na tinusok ni Will ang mga demonyo na nagdarasal gamit ang kanyang sibat. Nang makita ito, sumugod ang halimaw para atakihin siya. Chant ni Will ang spell na Spider Web upang itali muna ito, pagkatapos ay inasikaso ang natitirang demon captain. Paglingon niya, ginamit ni Will ang sticking spell upang patumbahin ang mga reinforcement na paparating, pagkatapos ay nakipaglaban sa halimaw. Malayo pa rin ang antas ni Will kaysa sa halimaw, sumugod siya at tinusok ito sa lalamunan, kasunod ang destructive magic spell na agad nagtulak sa halimaw sa counting board. Habang papatapos na siya sa natitirang mga demonyo sa pintuan, biglang bumagsak sila. Si Menel pala ang nakabaril sa kanila, sa kabila ng sinabi niyang hindi siya makikilahok sa labanan. Sa huli, kumilos rin si Menel. Lumapit siya kay Will na may kahina-hinalang ekspresyon. Paano ba pwede maging ganito kalakas si Will? Ngumiti na lang si Will at nag-imbento ng isang nakakatawang dahilan, pagkatapos ay hinimok si Menel na silipin ang nayon, umaasang may mga nakaligtas pa. Sa puntong ito, tumakbo si Will patungo sa mga bangkay malapit doon. Pinagdasal niya ang mga ito upang payapang makaalis ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos, nagpatrolya sina Will at Menel sa paligid ng nayon. Akala nila wala ng buhay, biglang may tinig na tumawag kay Menel. Mula sa mga guho, may isang taong matinding paso ang gumapang palabas, nakangiti kay Menel. Nang dumating ang mga demonyo sa nayon, sinubukan niyang magtago. Bagaman matinding paso, nanatili siyang matatag at hindi gumawa ng ingay dahil naniwala siyang babalik si Menel para iligtas siya. Ngayon na totoong bumalik si Menel, labis ang kanyang tuwa. Ipinulot ng babae ang kanyang kamay, gusto niyang hawakan ni Menel, ngunit nanatiling nakatungo si Menel. Kaya kinuha ni Will ang babae, hinaplos ang kanyang ulo at pinasigla siya, sinasabi na siya ay napakatapang. Nang paalalahanan ni Will, naibalik na ang tamang disposisyon ni Menel at hinawakan ang kanyang kamay upang aliwin siya. Dahil sobra na ang paso niya para mailigtas, nagdasal si Will sa Diyos sa Gracefield na payagan siyang makaalis ng payapa. Pagkatapos niyang ipadala ang babae sa langit, humingi ng paumanhin si Menel kay Will. Sa simula, inakala niya na si Will ay isang mayamang binatang mayabang na ipinagmamalaki ang pagpapala ng mga Diyos, ngunit ngayon nakita ni Menel na nagkamali siya. Tunay na mabuting puso si Will. Pagkatapos noon, hindi na nag-atubili si Menel. Hawak nila ni Will ang mga kamay ng mga yumaw, ginagabayan sila patungo sa siklo ng muling pagsilang. Nang isipin ni Will na tapos na sila, gusto ni Menel pumunta sa isa pang lugar. Dinala niya si Will sa pintuan ng isang bahay. Huminga ng malalim si Menel at malakas na tinawag si Ginang Marple. Mula sa loob, masayang lumabas si Ginang Marple upang salubungin si Menel. Nagulat si Will nang makita niyang isang multo siya, isang multo na kapantay ni Ghost. Kung talagang kailangan nilang makipaglaban, magiging tensyonado iyon. Nang makita si Will na napakaingat sa kanya, lumapit si Ginang Marple upang siya ay aliwin. Malinaw pa rin ang kanyang isipan at hindi naapektuhan, kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Will. Pagkatapos, ipinakilala ni Menel si Will sa kanya. Dahil sa kakayahan ni Will, naniwala si Menel na kaya niyang gabayan si Ginang Marple pabalik sa siklo ng muling pagsilang, kaya dinala niya si Will dito. Si Menel ang nag-asikaso sa iba, ngunit kailangan agad na bumalik ni Ginang Marple sa siklo ng muling pagsilang. Nang marinig ito, lumapit si Ginang Marple kay Menel. Mula sa mga salita ni Menel, agad niyang naintindihan na kasinungalingan iyon. Laging nagpapakita ng malamig na panlabas si Menel, ngunit alam niya na hindi ganoon ang tunay na pagkatao nito at hindi bagay sa kanya ang manakaw.
Ang pagkaalam niya rito ang naging dahilan para sumabog ang damdamin ni Menel. Patay na siya. Inatake ng masasamang demonyo ang nayon at ilan lamang ang nakaligtas. Ano ang gusto niyang gawin ngayon? Umakyat at manalangin sa mga Diyos? Hindi naman siya tinulungan ng mga Diyos noon. Galit na galit, paulit-ulit na tinumbok ni Menel si Ginang Marple, ngunit dahil multo siya, hindi niya siya matamaan. Pagkatapos, bumagsak si Menel, walang magawa at umiiyak. Napakahaba ng buhay ng isang half-elf. Matagal na siyang nagtiis sa paghihirap. Ngayon, gusto na lang niyang sumama kay Ginang Marple. Sa puntong ito, nakangiti pa rin si Ginang Marple at hinihikayat si Menel. Alam niya na mabuti ang puso ng batang lalaki. Marami pang bagay sa mundong ito ang hindi alam ni Menel. Bagaman galit si Menel sa mga Diyos, naniniwala siya na minamahal pa rin siya nito. Kaya umaasa siyang susundan ni Menel ang liwanag sa dulo ng daan at matatagpuan niya ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Sa mga salitang iyon, humarap siya kay Will, ipinapakita ang bundok sa likod ng nayon. Doon nakatira ang pinuno ng grupo ng mga demonyo. Mukhang may balak ang mga ito, at naniniwala siya na alam ni Will at Menel ang dapat gawin. Ngayon naiintindihan ni Will kung bakit nanatili pa si Ginang Marple sa mundong ito. Nasa tabi niya ang Diyos at oras na para siya'y lumisan. Sa kanyang huling sandali, nakangiti pa rin si Ginang Marple at hiniling na mamuhay si Menel ng optimistiko at payapa. Matapos iwan kay Will ang batang lalaki, sa wakas ay payapa na siyang nakalipad. Ilang araw ang lumipas, bumalik ang mga tao mula sa nayon. Bagaman labis na nagulat, sinikap pa rin nilang itabi ang kanilang mga luha at tinulungan si Will na magtayo ng mga puntod at magdaos ng memoryal para sa mga yumao. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng malaking salo-salo at nagdiwang ng todo hanggang gabi. Pagkatapos ng salo-salo, nagpalibot-libot siya upang hanapin si Menel. Umupo sa tabi niya si Menel at ikinuwento kay Will ang kwento ni Ginang Marple. Para kay Menel, siya ay isang napaka-espesyal na tao. Ipinanganak si Menel sa isang gubat sa hilagang kontinente ng Kapatagan. Mapag-usisa ang ina ni Menel, kusang lumisan siya sa nayon, dinala pabalik ang isang lalaki na siyang ama ni Menel at dito ipinanganak si Menel. Dahil mas mabilis ang pagtanda ng mga half-elf kaysa sa mga elf, itinuring si Menel na kahiyahiya sa tribo. Hindi matiis ang kahihiyan at pang-uuyam na yon. Nang siya'y sapat na ang edad, nagpasya siyang lisanin ang nayon. Hindi naman gaanong maganda ang mundong pantao, ngunit mas komportable ang makatagpo ng mga estranghero. Naging adventurer si Menel, naglibot sa mga sinaunang guho sa timog. Hanggang sa siya'y traidor ng isa sa kanyang grupo. Sa pamamahagi ng mga nahuli, pinakain ng taong iyon ang lahat ng pagkain na may lason. Halos mamatay rin si Menel. Ngunit dahil sa dugo niyang elven, nagkaroon siya ng swerte at nakaligtas. Matapos asikasuhin ang traidor, naglakbay si Menel ng matagal na hindi malaman kung gaano, hanggang sa siya ay bumagsak sa harap ng isang nayon. Doong lumitaw si Ginang Marple at inalagaan siya. Noong panahong iyon, siya ay isang magandang dalagang bata pa. Dahil sa tulong ni Marple, nagkaroon ng matitirhan si Menel. Lumipas ang mga araw ng payapa hanggang sa dumating ang mga demonyo upang wasakin ang nayon. Sa pagsaksi sa tanawing ito, ang mas mahabang pamumuhay kaysa sa lahat ay nagdulot kay Menel ng matinding pagod sa damdamin. Matapos ikwento ang kanyang karanasan, nakaramdam ng ginhawa si Menel. Sa harap ni Will, siya'y lumuhod, umaasang gagabayan siya ni Will sa landas na tatahakin, at nangako sa Diyos ang liwanag na gagamitin niya ang buong buhay upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngumiti si Will at tinanggap ang hiling ni Menel. Magiging tagapamagitan siya, ikokonekta si Menel sa mga Diyos. Bagaman maraming nangyari, ngayon naintindihan na ni Menel. Ayon sa kagustuhan ng kagalang-galang na Ginang Marple, magpapatuloy siya sa masayang pamumuhay. Pagkatapos, bumalik si Will at Menel sa nayon upang ipagpatuloy ang salo-salo. Habang nakasandal ang braso ni Will sa balikat ni Menel at umiinom, naalala niya ang kanyang mga magulang at buong pagmamalaki sinabi na ito ang unang kaibigan sa kanyang buhay. Ngunit ang pagsusumikap upang muling itayo ang nayon ay nagsimulang humarap sa mga suliranin. Lubos na namatay ang mga hayop at wala nang natirang kagamitan sa pagsasaka. Sa ganitong kalagayan, kakailanganin ng mga magsasaka na isaalang-alang ang pagpunta sa White Sails upang bumili ng mas maraming kagamitan, ngunit tila kulang pa sila sa pera. Nakatayo si Will sa gilid, nakikinig ng may kuryosidad, hindi alam kung ano ang tinutukoy na White Sails. Kung maaari, nais din niyang malaman ang kasaysayan nito. Nakinig si Menel at namula ang kanyang mukha, gaano ba kalayo sa kabihasnan si Will na hindi alam ang lugar na yon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Menel ng lubusan sa kanya. Ang lugar na kanilang kinatatayuan ay nasa timog na hangganan. 200 taon na ang nakalipas, ang lugar na ito ay inatake ng masasamang demonyo. Bagaman sinikap ng mga bayani na wasakin ang Demon King, kinailangan pa ring lumikas ng mga tao mula sa lugar na ito. Nagpunta sila sa Hilaga at itinatag ang Fertile Empire doon.
Ang White Sails ang naging sentro ng pamayanan ng mga taong ito. Ayon sa kaalaman ni Menel, dati ay labis na sinasamba sa timog na kontinente ang Diyosang Gracefield, ngunit pagkatapos ng malaking migrasyong ito, lubos na bumaba ang kanilang pananampalataya. Naiintindihan niyon, nawasak ang mga bahay at puno ng demonyo ang paligid. Sino ang magmamalasakit pa sa mga Diyos? Bilang isang misyonaryo, ang misyon ni Will ay ibalik ang kanilang pananampalataya. Iyan ay usaping hinaharap pa. Itigil na natin ang nakaraang kwento rito. Sa ngayon, kailangan muna nilang ibalik ang buhay sa nayon na ito. Tungkol sa pera, inimbitahan ni Will si Menel na mag-explore ng mga guho kasama siya. Ang perang makukuha ay hahatiin ng pantay sa dalawa. Dahil sa kakayahan ni Will sa paghahanap ng mga guho, napakabilis nilang nakalikom ng sapat na pera upang maibalik ang nayon. Masaya silang pauwi nang biglang marinig ang mga sigaw ng tulong. 2 tao ang hinahabol ng isang higanteng unggoy. Upang pigilan ang higanteng unggoy na kunin ang gamit ng binata, ang babae ay nagtapo ng bato upang makaakit ng atensyon nito. Galit na lumingon ang unggoy upang atakihin ang babae, ngunit maagap na napatakpan ni Will gamit ang kanyang kalasag. Minsan, tinuruan siya ni Blaod na kapag humaharap sa mga ligaw na hayop, ang pagtakas o pag-atras ay tiyak na magdudulot ng pagkatalo. Kaya nanatili na lang si Will na nakatitig sa higanteng unggoy at nakatingin din ito pabalik sa kanya. Matapos ang ilang sandali, sa wakas umalis ang higanteng unggoy. Naghagulgol si Will nang maibsan ang tensyon at hindi na kailangang makipaglaban. Lumiko siya upang tingnan kung maayos ang babae, at sa sandaling iyon, lumiwanag ang mga mata nito. Tinitigan ang higanteng unggoy gamit lamang ang kanyang titig, malinaw na si Will ay isang tunay na manlalakbay. Masayang ipinakilala ng babae ang kanyang sarili at ang lalaki sa kanyang tabi. Siya ay si B, isang naglalakbay na mga awit, at ang lalaki ay si Tonyo, isang naglalakbay na mga ngalakal na nabangkarote ang kanyang guild. Masayang ipinakilala rin ni Will ang kanyang sarili sa kanila, siya ay isang banal na mensahero na naglilingkod sa Diyosa na si Gracefield. Ibinahagi ni Will ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili na lalo pang ikinatuwa ng babae. Ang katimugang kontinente ay isang lugar ng pagsamba. Ngunit ito ang kauna-unahang beses na nakita niya ang isang banal na mensahero na tulad nito. Pagkatapos, pumasok si Menel at tinanong si Tonyo kung bakit sila nag-iisa sa kagubatan. Narinig ito, agad na ipinaliwanag ni Tonyo. Sa kasalukuyan, sila ay bumabalik sa lungsod ng White Sail. Dahil naglalakbay sila sa Beast Forest, kumuha sila ng ilang gwardya. Ngunit nang makita ng mga gwardya ang mga halimaw, agad silang tumakas, kaya nauwi sila sa ganoong sitwasyon kanina. Narinig ito ni Menel at agad na napatawa, pagkatapos ay bahagyang pinaalalahanan si Will na ito ay usaping pangnegosyo at huwag pakialaman. Pagkatapos, inalok ni Menel na dalhin sina Tonyo at B sa White Sail bilang kapalit ng isang pabor mula sa kanila. Napakasimple ng pabor na kailangan ni Menel, gusto lamang niyang bumili ng baka at kabayo mula sa lungsod. Agad na pumayag si Tonyo. Matapos ang desisyon, nagsimula ang grupo sa kanilang paglalakbay, si Menel ang nanguna patungo sa kanyang bayan. Napaka-enthusiastic ng babae, si B, na namumukod tangi sa kahit saan siya pumunta. Sa pagdating sa bagong bayan, tumugtog siya ng musika gamit ang kanyang biolin. Samantala, ginamit ni Tonyo ang pagkakataon para makipagkalakalan. Tinitingnan ang paraan ng kanyang pag-aalaga at pagbibigay payo sa mga customer, na kumpirma ni Menel na tunay ngang nagtrabaho siya dati sa isang merchant guild. Sa puntong ito, biglang tumakbo si Tonyo upang hanapin si Will, tinatanong kung maaari niyang gamitin ang kanyang biyaya para pagalingin ang mga sugat. Kaya nitong gawin ni Will, kaya nagbigay si Tonyo ng isang mungkahi. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, napagaling ni Will ang peklat ng isang babae. Nang tanungin tungkol sa bayad, hindi tinanggap ni Will ang pera, paliwanag niya na ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Kung nais nilang magpasalamat, maaari silang bumili ng mga kalakal upang suportahan si Tonyo. Pagkatapos nilang matapos sa bayang ito, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa iba pang mga baryo. Pinagsama ang kakayahan sa pagkanta ni B, ang pagpapagaling ni Will ng mga karamdaman, at pagbebenta ni Tonyo ng mga kalakal. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang mag-alala ng grupo tungkol sa gastusin sa paglalakbay. Pagkalipas ng 10 araw ng paglalakbay, narating nila ang isang taniman ng trigo. Madilim na, kaya nagpasya silang huminto rito. Dahil sobrang saya ni B, nagpasya siyang regaluhan ang lahat ng isang kanta. Kamakailan, paulit-ulit na niyang kinakanta ang parehong mga hit na kanta, kaya matapos mag-isip sandali, pinili niyang kantahin ang kanta ng bayani, ng banal na dalaga, at ng naglalakbay na pantas. Upo si Will at masigasig na nakinig sa bawat salita. Ito ay hindi lamang kanta, kundi kasaysayan tungkol sa kilalang pangkat ng mga manlalakbay. Nangyari ang kwento noong sila ay isang exploration team pa lamang. Dumaan sila sa isang baryo na pinahirapan ng isang dragon. Upang mapigilan ito, kailangan ng buong baryo na magsakripisyo ng isang tao sa bawat yugto. Gustong tumulong ni Mary, ayaw namang gawin ni Blaod ng walang kapalit, at wala namang sinabi si Gus.
Noong gabing iyon, may batang dumating upang hanapin ang grupo ni Blood. Naglabas ang bata ng ilang pilak na barya at nakiusap para sa kanilang tulong. Tinignan ni Blood ang matatag na mga mata ng bata at tumawa. Ang batang ito ay katulad ng isang mandirigmang handang isakripisyo ang kanyang dangal upang iligtas ang iba. Kung ganoon, nagpasya si Blood na tumulong. Nangyari ang labanan na si Mary ay itali sa isang krus upang akitin ang dragon. Pagdating ng dragon sa kanya, pinagsikapan ito ni Gus gamit ang isang spell ng pagkakabig. Nakalaya rin si Mary at nakipagsabuatan kay Gus. Habang hinihintay ang sandaling ito, sumugod si Blood at pinutol ang lalamunan ng dragon. Pagkatapos ng labanan, ibinalik ni Mary ang pera sa dalawang bata upang hindi nila maramdaman ang pagkakasala. Naghain si Gus ng dahilan na ito ay utang, isang pautang na may mataas na interes, upang magkaroon sila ng bagong buhay, mas maayos at mas maunlad. At kapag nakilala na ang dalawang bata, ipinangako ni Gus na hahanapin niya sila upang kolektahin ang utang. Dito nagtatapos ang kanta, at may ilang dagdag na tala si B para sa grupo ni Will. Ang batang lalaki ay kalaunang nakilala bilang Count Dagger ng Fertile Kingdom, at ang elf na babae ay naging asawa niya. Bagaman matagal nang namatay si Dagger, dahil sa pisyolohiya ng elf, buhay pa rin ang kanyang asawa. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya ang araw na darating ang Sage para hanapin sila upang bayaran ang utang ng pasasalamat mula sa nakaraan. At iyon ang buong kwento ng Bayaniing Kanta tungkol sa tatlong bayani ng nakaraan. Nakinig si Will na naantig hanggang sa maiyak. Masaya dahil may mga tao pa sa labas na mundo na nakakaalala sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ng umaga, habang nag-ehersisyo si Will, dumating si Tonyo upang hanapin siya. Sa unang tingin pa lang, alam niya na ang sibat na hawak ni Will ay isang obra maestra. At may isang bagay na kinaintriga niya at nais itanong kay Will, ano ang kanyang hiling. Si Tonyo mismo ay isang mangangalakal na nakatagpo na ng napakaraming tao sa mundong ito. Mula sa mahalika hanggang sa mga alipin, naiintindihan niya silang lahat. Ngunit iba si Will. Si Will ay matapang at malakas, walang anumang pagnanasa sa pera. Ganap siyang naiba sa mga mahalika doon sa labas. Eksakto siyang tulad ng maalamat na banal na kabalyero na narinig ni Tonyo. Kaya naman, nagpasya si Tonyo na tanungin si Will ng direkta. Haharapin ang tanong ni Tonyo, matapang na sumagot si Will. Dati siyang may maliit at mainit na pamilya, ngunit nawala ang kanyang pamilya habang siya ay malapit ng magpakahinog. Pagkatapos ay natanggap niya ang pagpapala ng mga Diyos. Ang dahilan kung bakit lumabas si Will sa labas na mundo ay upang bayaran ang kabutihan ng mga nagpalaki sa kanya, upang bayaran ang biyaya ng Diyos ang babae. Nais ni Will ng mga kaibigan, nais ng mas maraming kasama. Pagkatapos makinig, ngumiti si Tonyo at nagpasya na samahan si Will mula ngayon. Pagkatapos matapos ang agahan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa daan, ikinuwento ni Tonyo ang ilang mga kawili-wiling bagay. Ang kaharian ng Kabisera ay kasalukuyang nasa panahon ng transisyon para sa tagapagmana, ngunit dahil ang kasalukuyang tagapagmana, Prinsipe Owen, ay walang natatanging kakayahan, tumutol ang mga vasal at nagsimulang lumipat patimog. Ang nakababatang kapatid ni Owen, Prinsipe Ethel, ay itinulak patungong lungsod ng White Sails. Kumpara sa kanyang kapatid, si Prinsipe Ethel ay lubos na kahanga-hanga. Salamat sa kanya, ang lungsod ng White Sails ay umunlad ng labis at masagana. Habang nakikinig ng mabuti, biglang tumakbo si B at hinila ang manggas ni Will, ipinapakita sa kanya ang napakagandang tanawin, ang tanawin ng lungsod ng White Sails na umuunlad mula sa itaas. Isang tanawin kung saan ang tatlong tao, Blood, Mary at Gus ay lumaban. Lumaban upang makamit ang isang panahon tulad na ngayon. Pumasok ang grupo sa lungsod ng White Sails ng magkasama. Walang checkpoint para sa mga permit sa pagpasok sa lugar na ito, na naging medyo curious si Will, kaya ipinaliwanag ni Tonyo sa kanya na ito ay patakaran ni Prinsipe Ethel. Dahil maraming supply ang dumarating sa lungsod na ito sa pamamagitan ng barko, kung pipilitin silang huminto para sa inspeksyon sa tarangkahan ng lungsod, malamang na magiging lagusan ito ng smuggling. Kaya maingat na kinuwenta ni Prinsipe Ethel, sa halip na mag-set up ng checkpoints, kinolekta niya ang buwis mula sa mga merchant ship, pati na rin mula sa mga mangangalakal na may tindahan sa lungsod. Sa ganitong paraan, ang mga kalakal ay umiikot sa lungsod ng may pinakamataas na kahusayan. Hindi nagustuhan ni B ang mga kwento tungkol sa politika. Ito ang unang beses ni Will sa lungsod na ito, kaya dapat niyang masiyahan sa mga masayang bagay muna. Pagkatapos, hinila ni B ang kamay ni Will at ipinakilala siya sa iba't ibang lugar, sa masiglang shopping district na may mga mahalagang hiyas. Isang sorpresa pagkatapos ng isa pa ang dumating, na ikinatuwa ni Will ng labis. Sa puntong ito, nakita niya ang isang poste sa tabi ng kalsada. Dahil hindi alam ni Will mula sa baryo kung ano ito, ipinaliwanag ni B sa kanya na ito ay isang street lamp. Sa gabi, ang mga apprentice sage ng lungsod ang magpapailaw sa mga lampara upang sa gabi, ang lungsod ay mananatiling maliwanag. Palaging nasa mode ng pagkita ng pera si Tonyo,
Ayon sa kanya, ang mga street lamp na ito ay makakalikha ng hindi maliit na kita para sa mga apprentice sage, pati na rin sa lugar na yon. Narinig ito, agad na alam ni B kung aling lugar ang tinutukoy ni Tonyo, ang pinakamalaking public bath sa lungsod ng White Sails. Nagningning ang mga mata ni Will, isang public bath, tiyak na kailangan niyang subukan ito. Kaya pumunta ang grupo doon upang maranasan ito. Ang tubig ay kasing linaw ng sa isang batis na ikinagulat ni Will. Hindi lamang may paliguan, mayroon ding sauna. Pagkatapos maranasan ang public bath, pinangunahan ni B ang lahat sa isang kalapit na restaurant para kumain. Lahat ng pagkain na natikman ni Will ay nagpaangat sa kanyang panlasa sa bagong antas. Ito ang unang pagkakataon na natikman niya ang ganitong masasarap na putahe mula ng lisanin ang templo. Ito mismo ang lasa ng panahon, ang lasa ng kaunlaran at pag-unlad. Pagkatapos matapos ang pagkain, kailangan munang pumunta ni Will sa simbahan upang bumati. Ang tatlong sina Menel, B, at Antonio ay naghintay sa labas habang siya ay pumasok. Pumasok si Will sa lugar na ito na parang isang tourist spot. Lahat ay maganda na parang pinta at maluwang din. Lumapit si Will sa isang lalaki upang magtanong ng direksyon. Matapos malaman na si Will ay isang divine messenger na nagsiserbisyo sa Goddess of Light na si Gracefield, medyo nag-alala siya dahil hindi marami ang tagasunod ng Goddess Gracefield, kaya nais niyang hingin ang pahintulot ni Will upang i-verify muna. Agad na pumayag si Will, iniisip na bilang isang messenger ng isang hindi kilalang Diyos, natural lamang nakakaunti ang nakakaalam sa kanya. Tama silang gawin ito, baka may pumasok na tagasunod ng masamang Diyos at magdulot ng gulo. Bagamat gusto niyang ayusin agad ang bagay ni Will, sa kasalukuyan, wala ang mga divine messenger na may kakayahang mag-verify, kaya malamang na kailangan ni Will na maghintay ng kaunti. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki na nasa gitnang edad at sinaway ang guide. Agad na ipinakilala ni Will ang kanyang sarili sa kanya. Siya ay si Bagley, ang tagapangalaga ng simbahan na ito. Pagkatapos gustong gamitin ni Will ang kanyang blessing upang patunayan na siya ay isang divine messenger ng Goddess of Light na si Gracefield, na inis ang lalaki at sinaway si Will. Palaging ginagamit ng mga batang divine messenger ang blessings para patunayan ang kanilang sarili, ngunit hindi nila naintindihan ang kahulugan ng pagiging isang divine messenger. Tahimik na nakinig si Will. Sa katunayan, bilang tagapangalaga ng simbahan, bawat salita niya ay eksaktong tulad ng paalala ni Ghost sa kanya. Upang patunayan ang pagkakakilanlan ni Will, binigyan siya ni Bagley ng tanong na sagutin. Ano ang misyon ng isang divine messenger, at ano ang pinakabinibigyang halaga ni Will sa Goddess of Light? Agad na sinagot ni Will ang tanong ng maayos, na medyo nagpaunti ng pagdududa kay Bagley. Kaya matagumpay na nakuha ni Will ang pahintulot na bumisita sa templo. Pagkatapos ng paglilibot, bumalik si Will sa kwarto at mausisang tinanong ang lahat tungkol sa high priest na ito. Ayon sa alam ni Tonyo, kilala siya sa pagiging medyo bastos, at mayroon ding koneksyon sa ilalim ng lupa sa mga merchant guild sa lungsod. Ngunit sa anumang kaso, pinayuhan ni Tonyo si Will na huwag na lang siyang abalahin. Dapat nilang isipin ang susunod na destinasyon para sa sightseeing. Biglang tumunog ang kampana ng tuloy-tuloy, kaya agad na nakilala ni B ito bilang alarm bell. Mula sa labas ng bintana, sumisigaw ang mga mamamayan dahil sa paglitaw ng isang dragon na sumisira sa lungsod. Kahit saan ito lumipad, bumabagsak ang mga bahay sa lungsod. Tumakbo si Will diretso sa tuktok ng templo upang tingnan ang lungsod. Ito ay nasa pagkawasak at usok dahil sa pinsalang dulot ng dragon, at patuloy pa ring nadaragdagan ang mga biktima. Hindi ito matanggap ni Will. Ang lungsod na isinakripisyo ng kanyang mga magulang para protektahan ay hindi maaaring sirain ng ganito. Agad gumamit si Will ng lightning magic para atakihin ito. Kung mali ang tama, patuloy siyang magpapaputok hanggang sa tama. Sa puntong ito, lumitaw si Menel at paulit-ulit pinagsabihan si Will. Ang kalaban ay isang dragon, kaya hindi pwedeng maging pabaya ni Will. Ngayon ay huminahon si Will at hiniling kay Menel na tulungan siya. Bumaba siya upang hilingin kay B at Antonio na lumikas ang mga tao sa simbahan, pagkatapos ay nagsimulang mag-chant ng mga spell kasama si Menel. Isang spider web na pinatibay ng kidlat ang nilikha ni Will. Pagkatapos, sa tulong ng wind spirit, lumipad ito upang dakpin ang dragon. Bagaman hindi ito kayang panatilihin ng matagal, sapat na upang makuha ang atensyon ng dragon. Galit na tumakbo ito patungo sa kinaroroonan ni Will. Agad na pinagsama ni Will ang kanyang mga kamay sa dasal, lumikha ng protective layer sa paligid ng simbahan. Ang sobrang lakas ng impact ng dragon ay agad na nagwasak sa protective layer. Dito rin nagcast si Menel ng spell, lumikha ng malakas na hangin na nagtulak sa dragon palayo. Ito ay natigang at bumagsak diretsyo sa bakuran sa harap ng simbahan. Dumating na ang pagkakataon. Nagdagdag si Will ng binding magic spell, pagkatapos ay gumamit ng acceleration para mabilis na itusok ang sibat sa dibdib nito. Hindi pa rin sapat, ang tusok ay hindi agad nakapatay sa dragon. Sa katunayan, malapit na itong magbuga ng apoy sa lugar na ito. Maraming tao sa paligid.
Nalito si Will, hindi alam ang gagawin. Sa puntong ito, naalala ni Will ang itinuro kay Blood. Tumakbo siya pasulong, niyakap ang leeg ng dragon at piniga ng mahigpit. Kung hindi mo alam ang gagawin, gamitin ang iyong lakas. Gamit ang kanyang lakas, piniga ni Will hanggang sa huminto sa paghinga ang dragon bago siya bumitaw. Habang bumabagsak ang dragon, tumakbo si Tonyo papalapit, hawak ang kamay ni Will. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagpapaalis ng dragon para matulungan ang mga mamamayan. Kasunod nito ay ang tagumpay na musika ni B at ang palakpakan ng pasasalamat mula sa mga tao sa paligid. Pagkatapos, tinulungan ni Will at Menel ang mga tao na muling itayo ang lungsod hanggang hapon, nang may isang pastor ang tumakbo upang hanapin siya, nagdadala ng mensahe na inimbitahan siya ng City Lord, si Prince Ethel, sa kanyang mansyon. Personal na tinawag ni Prince Ethel si Will dito upang pasalamatan siya sa pagpapatay sa dragon at pagsagip sa lungsod. Bilang administrador, nais niyang pasalamatan si Will ng marangya, at pagkatapos ay tinanong si Will kung mayroon siyang anumang hiling. Tungkol sa mga hiling, sinabi ni Will sa kanya ang tungkol sa Beast Forest, kung saan inaatake ng mga halimaw ang mga nayon, at hiniling kay Prince Ethel na magpadala ng tropa upang tumulong. Ipinakinggan ng prinsipe at agad na tumanggi. Hindi ito maaaring gawin dahil ang mga halimaw sa gubat na yon ay may lasong tinatawag na miasma. Normal na tao ay mababaliw sa paglanghap lamang nito, kaya labis na mapanganib ang pag-atake sa Beast Forest. Matapos marinig ito, lumipat si Will sa isa pang hiling. Kung hindi matutulungan ng prinsipe ang bagay na ito, nais ni Will na gamitin ang kanyang sariling pera upang magtatag ng isang grupo ng mga mersenaryo. Personal niyang pupuntahan ang gubat para sakupin ito. Napakalakas ng tiwala ni Will sa kanyang kakayahan at hindi na niya kayang baliwalain ang mga nagdurusang nilalang sa lugar na yon. Pagkarinig ng mga salitang iyon, lumiit ang mga mata ni Prince Ethel. Natatanging tao si Will, ngunit marahil kailangan niyang patayin siya rito. Ganap na naunawaan ni Will ang nais ipahiwatig ni Prince Ethel. Isang bayani na walang malinaw na pinagmulan, na nais magtipon ng hukbo para atakihin ang mga halimaw sa isang lugar na wala sa kontrol ng Lord, tiyak na magiging banta sa prinsipe. Tinitingnan ang ekspresyon ng prinsipe, mukhang hindi siya nagbibiro, naghihintay lamang sa susunod na aksyon ni Will. Tumingin si Will sa dalawang sundalo sa tabi ni Ethel. Kaya niyang harapin ang dalawa, ngunit ang gawin iyon ay labag sa kalooban ng mga Diyos. Kailangang pag-isipan niya ng mabuti upang makaisip ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito, makahanap ng dahilan upang baguhin ang isip ng prinsipe. Pagkatapos, sinimulan ni Will ang kanyang pananalita. Siya ay isang divine messenger ng Diyosa ng liwanag na si Gracefield na magdadala ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Bilang isang divine messenger, syempre, kailangan niyang maging tagapanguna higit sa lahat. Ipinwesto ni Will ang kanyang kamay sa dibdib at buong kumpiyansa sinabi sa prinsipe na kailangan niyang magdala ng liwanag sa mga nilalang na umiiyak sa dilim, kailangan siyang maging taong magpapakita sa kanila ng daan. Pagkatapos, tumayo si Will at lumuhod sa harap ng prinsipe, humihiling ng kanyang pahintulot upang isakatuparan ang plano. Pagkarinig nito, pinaalalahanan siya ng prinsipe na ang landas na pinili ni Will ay napakadelikado, at kahit payagan niya si Will na magpatuloy, walang garantiya na susundan siya ng sinuman sa ganoong panganib na lugar. Ngunit nanatiling determinado ang tingin ni Will sa prinsipe. Sa kabila ng mga kahirapan at panganib, tiyak niyang lulupigin ang sinumang naglakas loob na dungisan ang mundong ito. Agad na tumawa ang prinsipe. Ngayon ay nakumpirma na niya na si Will ay isang high-level divine messenger, at mayroon ding kawili-wiling kasama. Nang makita na hindi ganap na naintindihan ni Will ang sinabi niya, ipinaliwanag pa ng prinsip tungkol kay Menel. Kanina, nang banggitin niya ang pagpatay kay Will, tumitig si Menel sa kanya na may ganap na intensyon na pumatay. Sa puntong ito, may malakas na tinig mula sa labas ng pinto. Biglang pumasok sa silid si Bishop Bagley, sinisisi ang prinsipe. Malinaw na nakarehistro na si Will sa kanyang templo, ngunit tinawag siya ng prinsipe dito nang hindi dumadaan sa kanyang templo. Ito ay isang malinaw na kawalan ng paggalang sa templo. Pagkarinig nito, umiti pa rin si Prinsipe Ethel, sinasabing ang pagtawag niya ay isang bagay, ngunit kung darating o hindi ay nasa desisyon ni Will. Bukod dito, ang mga tao sa templo ay lubos na sumusuporta sa pagdating ni Will dito. Ang pahayag na ito ay labis na ikinagalit ni Bishop Bagley, na nangakong babalik siya at pagsabihan ang mga taong iyon. Sapat na ang panlilibak. Pinigilan ni Prinsipe Ethel ang bishop pagkatapos ay ikinuwento niya ang nangyari kay Will kanina. Magiging kasinungalingan kung sasabihin na hindi niya intensyon na patayin si Will kanina. Ngunit pagkatapos makita siyang napakakumpiyansa at tapat, nagkaroon din ng ideya ang prinsipe para kay Will. Nagpasya siyang igawad ang titulong knight sa kanya at ang simbahan ng bishop ang mangangalaga sa pagpapala kay Will. Mula ngayon, si Will ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng parehong prinsipe at simbahan. Pagkarinig nito, agad na pinigilan ng bishop ang prinsipe. Ito ay napakabilis.
Hindi siya maaaring agad pumayag at nais niyang humingi ng kaunting panahon sa prinsipe upang higit pang pag-isipan ito. Sa mga salitang iyon, tinawag niya si Will na sumama sa kanya. Sa daan, labis na galit si Bagley dahil kumilos si Will ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Tumindig si Menel para kay Will at nagsalita pabalik sa kanya. Kaya nagkaroon ng pagtatalo si Menel kay Bagley habang lumapit si Will sa batang babae na kasama niya. Siya ay anak na babae ni Bagley. Ikinuwento niya kay Will ang nakaraan at ang mga mabubuting bagay na nagawa ni Bagley para sa lungsod na ito. Pagkatapos makinig, nagbago ang pananaw ni Will tungkol sa kanya. Bagaman mahirap ang ugali ni Bagley, isa rin siyang taong may malaking kontribusyon sa lipunan at may mga tapat na nasasakupan. Tumawag si Will kay Bagley at nagpasalamat sa pagtulong sa pag-uusap kasama ang prinsipe kanina. Tumingin si Bagley kay Will pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo at pinuna siya. Kailangan pa niyang pag-isipan ng mabuti ang alok ng prinsipe, kaya hiniling niya kay Will na bumalik sa simbahan bago ang misa sa gabi. Dumalo si Will sa misa sa gabi at nagulat, may nakamamanghang ekspresyon sa mukha na nagdulot ng isa pang matinding pagsaway mula kay Bagley. Pagkatapos, muling ipinaliwanag ni Bagley kay Will. Ang mga kasulatan ay ni-revise 200 taon na ang nakalipas. Kung ginamit ni Will ang mga lumang kasulatan, tiyak na natutunan niya ito mula sa isang matagal ng buhay na pari. Hiningi niya sa kanyang anak na babae ang libro para mapahiram kay Will at makapag-aral pa sa bahay. Nang hapon na yon, pumunta si Will sa simbahan upang hintayin ang arsobispo. Tinitingnan ang kanyang postura sa panalangin, nakumpirma ni Will na isa siyang bihasang tao. Bukod sa kanyang ina na si Mary, wala nang ibang makapanalangin ng ganoon ka-eksakto tulad niya. Kaya't mausisang tinanong ni Will si Bagley kung bakit hindi siya nananalangin para sa mga pagpapala sa harap ng iba. Sa harap ng tanong na ito, medyo naiinis si Bagley at tinanong si Will pabalik. Ano ang iniisip niya na ang pagpapala? At bakit bibigyan ng Diyos ng pagpapala si Will? Dahil ba malakas at espesyal si Will? Hindi naman. Kapag binigyan ng Diyos ng pagpapala ang isang ordinaryong tao, iisa lang ang dahilan, may layunin ang Diyos na kailangang maisakatuparan sa pamamagitan ng pinagpalang tao. Para sa mga pinagpalang tagasunod tulad nila, sa bawat pagsasagawa ng panalangin para sa pagpapala, kailangan nilang mag-isip ng mabuti, hindi basta-basta tulad ng ibang mga mag-aaral. Iyan ang kaibahan na nakakatulong itaas ang katayuan ng isang Diyos. Iniukit ni Will sa kanyang isip ang bawat salita. Sa panlabas, si Bagley ay isang matigas ang loob na tao. Ngunit sa loob, siya ay tunay na isang mahusay na apostol. Pagkatapos, pinayuhan ni Bagley si Will na ang isang taong kasing immature niya ay hindi pa kayang pasanin ang responsibilidad ng isang banal na kabalyero. Gusto niyang tulungan si Will na tanggihan si Prinsipe Ethel, ngunit ayaw ni Will nito. Nangako siya sa Diyosa na si Gracefield na gagamitin ang buong buhay niya para paalisin ang kasamaan. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Dahil kitang-kita ang katigasan ng ulo ni Will, kinailangan ni Bagley na sumang-ayon sa kanya. Kinabukasan, pumunta sina Will at Menel sa isang restaurant. Noong nakaraang gabi, napag-usapan na nila Menel at Will na walang sinuman ang basta-basta papasok sa labanan laban sa mga demonyo. Kaya kailangan nilang targetin ang mga taong pinahahalagahan ng pera at katanyagan. Mabilis, natukoy ni Will ang isang grupo ng mga tao at inimbitahan silang mag-explore sa Beast Forest kasama siya. Ngunit nang tiningnan nila ang gantimpala at antas ng panganib, pinagtawanan siya at tumangging sumama. Sa puntong ito, isang mahabang buhok na lalaki ang nagpakita ng kanyang hindi pagkatuwa at pinalaya sila. Tumingin si Will sa taong iyon at agad na naalala ang itinuro sa kanya ni Blood. Para malaman kung ilang laban na ang naranasan ng isang mandirigmang espada, tingnan lang ang kanilang mga braso. Mukhang ito ay isang taong may napakaraming karanasan. Iba ang pag-isip at layunin niya kumpara sa mga taong gahaman sa pera kanina. Lumapit si Will para batiin siya at ang kanyang grupo, pagkatapos malinaw na sinabi ang layunin ng kanilang eksplorasyon, na direktang atakihin ang punong himpilan ng malaking demonyong boss sa loob ng Beast Forest. Nang marinig ito, alam nilang lahat na napakapanganib ng misyon na ito. Ngunit sa tinitingnan ang matapang na mga mata ni Will, pumayag silang sumama sa kanya, basta may pagkain, matutuluyan, at kaunting pera. Papunta na ang araw na bibigyan si Will ng titulo ng banal na kabalyero. Kailangan niyang matutunan pa ang higit pang etiketa. Nagpaplano si Tonyo na maghanap ng mga kabayo para tulungan ang grupo ni Will sa eksplorasyon. Medyo marami ang bilang, kaya hindi alam ni Tonyo kung paano ito lulutasin. Dito, lumapit si Will at sinabi sa kanya na bumili na lang ng mga may sakit. Gagalingin niya lahat. Pagkakita niya na makikipagtulungan si Will kay Raystav para sa eksplorasyon, natuwa si Bea at nais tumulong kay Will sa pagkuha ng higit pang impormasyon. Lumabas na kilala niya si Raystav dati. Isa siyang tanyag na bayani sa lungsod na ito. Mga misyon na ayaw tanggapin ng iba, laging tinatanggap lahat ni Raystav. Ngunit kapalit, ayaw ni Raystav ng kahit anong katanyagan.
Dahil dito, naging labis na mausisa si Bea, ngunit kahit ilang beses niyang subukang magtanong, palaging tumatanggi si Rostov na sagutin. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbibigay ng titulo. Personal na dumalo sa seremonyang ito para kay Will ang Deputy Bishop ng simbahan at si Prince Ethel. Kaya mula ngayon, itinuturing na banal na kabalyero si Will. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Menel sa isang sulok at umiinom ng alak, pinapasalamatan ni Will ang Deputy Bishop sa pagtulong sa kanya sa seremonya. Bagaman nagsisisi siyang hindi naroon si Bagley, sa sandaling iyon, isang masigasig na binata ang dumating at hinila ang kamay ni Will. May nagaganap na arm wrestling sa kabila. Gusto nilang sumali si Will sa kasiyahan, at inimbitahan din si Menel, B, at Tonyo. Sa pagtingin sa eksenang ito, labis na natuwa si Will. Ngayon, maaari niyang ipalaganap ang ideolohiya at misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa Gracefield sa mga mamamayan ng lungsod na ito. Sa buong sigla, nagsimula ang grupo ni Will at ang mga bihasang adventurer sa kanilang gawain, inaatake ang mga mapanirang halimaw sa Beast Forest. Matapos malinis ang ilang ligtas na lugar, sinimulan ng grupo ni Will ang pagdadala ng mahahalagang supply sa mga kalapit na nayon. Nang maihatid ang mga supply, mas umunlad din ang pagsasaka ng mga magsasaka. Maaaring magsakripisyo sila sa simula, ngunit kalaunan tiyak nakikita sila. Maingat na kinwenta ni Tonyo ang lahat at siya rin ang nag-mobilize ng pangunahing kapital para sa grupo ni Will. Pinayagan ni Will si Tonyo na asikasuhin ang mga bagay-bagay para sa kanya, ang misyon niya lamang ay pamunuan ang mga adventurer at maging tapat sa templo. Bilang tugon sa tawag ni Will, nagpadala ang arsobispo ng iba pang mga banal na tagapaghatid upang tulungan siya, kabilang na ang kanyang anak na si Anna. Bagaman bata pa ang mga banal na tagapaghatid na ito, bihasa silang lahat sa panalangin at lubos na nakakatulong kay Will. Ngayon, bumalik na rin ang grupo ni Rostov. Medyo naiiba ang kanilang misyon. Pagkarinig agad nila ng ulat tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa paligid ng nayon, agad na umalis ang pangkat ng eksplorasyon ni Rostov upang hulihin ang mga ito. Tinignan ni Will ang mga bangkay ng mga halimaw na naibalik, bawat isa ay namatay agad sa isang tama lamang ng espada. Tunay nga, ang titulong Spearser ni Rostov ay hindi biro. Sa Beast Forest, maraming iba't ibang nayon. Hindi lahat ng nayon ay makakipag-ugnayan sa isa't isa. May kanya-kanyang alitan sila. Upang pag-ugnayin ang mga ito, napakaangkop ni B para sa trabahong ito. Ang kanyang pag-awit ay nagtanggal ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig, pinapayagan silang magyakap at mag-inuman. Iyon ang ginawa ni Will sa Beast Forest. Pagkaraan ng ilang panahon, tunay na nagkaroon ng malaking pagbabago. Salamat sa kanilang pagsisikap na paalisin ang mga halimaw sa lugar na ito. Naging ligtas na zona ito. Dahil dito, dumating na rin ang mga mangangalakal upang makipagkalakalan na nagbigay ng masiglang atmosfera. Sa pagtingin sa masayang tanawing ito, ngayon naunawaan ni Will kung ano ang nais iparating sa kanya ni Goss, ang kakayahang makipagkalakalan at kumita ng pera ay kasing halaga ng mahika. Palatandaan ng tag-init ang paparating. Nakaupo si Will sa kanyang tolda, pinupunas ang kanyang sibat, nang dumating si Rostov upang hanapin siya. Nawala ang pangkat ni Pip. Sila ay inatasang mag-eksplora ng maksimum na 10 araw, ngunit 2 araw na silang huli. Agad na naunawaan ni Will ang posibleng problema, baka nakaharap sila sa mga halimaw. Naisip na rin ito ni Rostov. Ngunit ang pangkat ni Pip ay binubuo ng mga mahusay na tao. Anong klaseng halimaw ang maaari nilang nakaharap na hindi nila kayang labanan? Kaya nagpasya si Will na umalis upang imbestigahan ang kaso. Siyempre, sasama rin kay Will sina Menel at Rostov. Hiniling ni Will kay Rostov na maghanap pa ng ilang karagdagang kasama. Magkasama silang naglakbay upang maghanap. Pagkalipas ng ilang distansya, biglang nagsalita si Menel upang pasalamatan si Will, pasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya. Kung wala si Will, ngayon ay malamang na nahulog na si Menel sa isang malalim na hukay. Narinig ito ni Will at natawa. Nagpasalamat din siya kay Menel bilang tugon sa pagtulong sa isang taong walang alam tungkol sa mundong ito. Nagpatuloy ang grupo sa paghahanap. Nang akyatin nila ang isang kalapit na bundok, natuklasan nila ang mga bangkay ng pangkat ni Pip na kinakain ng mga uwak, kaya kinailangan nilang maghukay ng isang hukay sa tabi upang makapagpahinga ng payapa. Dito natuklasan ni Menel ang isang napakalaking bakas ng paa sa tabi ng kanilang mga bangkay. Ang bakas ng paa ay mas malaki kaysa sa lahat ng uri ng halimaw na kanilang nakaharap noon. Kung kailangan nilang harapin ang ganitong kakilakilabot na nilalang, naiintindihan kung bakit hindi nakayanan ng pangkat ni Pip. Lumaban sila ng buong tapang. Umupo si Will upang ipanalangin na makapagpahinga ng payapa ang kanilang mga kaluluwa. Ikit si Rostov, muling sinuri ang sitwasyon, at pagkatapos ay pinaalalahanan si Will na may isa pang kasamahan na nawawala. Agad din na napansin ni Menel na ang mga gamit ay nakakalat sa isang tuwid na linya patungo sa kailaliman ng bundok. Nagsimula ang grupo na suriin ang sitwasyon. Marahil tumakbo ang taong iyon nang lumitaw ang higanteng halimaw.
Dahil hindi pa rin nila alam kung buhay o patay siya, kailangan pa rin ng pangkat ni Will na sundan ang kanyang bakas. Habang nagpapatuloy sila, lalo lamang naramdaman ni Will at Menel na may mali sa sitwasyon. Ang landas na ito ay hindi mahirap lakbayin. Kung ganoon, ang tsansa na makatakas ang taong iyon ay napakababa. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Will ang panganib. Sumigaw siya, pinaalalahanan ang lahat na mabilis na umatras dahil nahulog sila sa isang bitad. Mula sa mga batuhang pader, dumami ang mga halimaw, pinalilibutan sila. Huli na para umatras. Bumuo ang buong grupo ng pormasyon, nagtipon sa tabi ng batuhang pader upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinatibay ni Will ang kasanayang miasma resistance, habang pinatibay naman ni Menel ang wind spirit strength para sa kanila. Kailangan na lamang nilang magtiis sandali at makakalusot din sila. Umaatungal ng malakas ang mga halimaw at sumugod upang atakihin ang lahat. Sa utos ni Rostov, nagsimula ng magpaputok ang mga mamamana. Sa harap may mga kalasag, sa likod may mga mamamana. Akala nila makakatagal sila sa depensa, pero hindi sa sandaling ito. Lumitaw ang isang higanteng halimaw sa likod ni Menel. Upang protektahan ang kanyang mga kasama, sinubukan ni Menel na bumuo ng pader mula sa putik, pero sobrang lakas ng halimaw. Sa isang hampas lamang, nabasag ang pader at natapon si Menel sa ere. Seryosong nasugatan si Menel at malapit ng mapahamak habang naghahanda na muling atakihin siya ng halimaw. Natakot si Will at nais gamitin ang lightning magic upang iligtas si Menel. Ngunit biglang napigilan ang kanyang mga salita ng mahika. Tinamaan si Will at nahulog at hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nangyari iyon. Sandali lang ang nakalipas, maayos ang lahat. Dumagsa ang mga halimaw upang atakihin si Will. Sa puntong ito, hindi na siya nag-alala pa. Ibinulot ni Will ang kanyang demon sword at nagsimulang pumatay ng walang tigil. Ang pinakakawalang hiya ang anyo na ayaw ipakita ni Will ay pinilit na niyang gamitin upang iligtas ang kanyang mga kasama. Lubos na nakaramdam ng guilt si Will sa kanyang mga magulang. Patuloy siyang humahampas ng walang tigil hanggang pinigilan siya ni Rostov. Ganap nang napuksa ni Will ang mga halimaw. Agad na tumakbo si Will upang gumamit ng panalangin para iligtas si Menel. Kahit na umiikot ang kanyang ulo, dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan ng Demon Sword, nagsikap pa rin si Will na iligtas si Menel. Habang gumagaling ang mga sugat ni Menel, bumagsak si Will. Nang magising siya, nakita niya si Rostov sa kanyang tabi. Ito ay isang nayon malapit sa lugar kung saan sila nakipaglaban. Tumakas ang tsemera matapos makita na lahat ng kasamahan nito ay napatay ni Will. Tungkol kay Menel, salamat sa napapanahong pagliligtas, na iligtas ang kanyang buhay. Nais ni Will na bisitahin si Menel, ngunit pinigilan siya ni Rostov. Kung ikukumpara kay Menel, si Will ang mas nangangailangan ng pahinga. Humiga si Will sa kama, iniisip ng mabuti ang kanyang mga pagkilos. Hindi pa rin niya alam kung saan siya nagkamali. Binigyan ba niya si Menel ng sobrang hirap na gawain, o nahulog ba siya sa kanilang bitad? Sa puntong ito, sa labas ng bintana, nagsimulang mag-usap ang ilang sundalo. Habang pinapakinggan ang kanilang usapan, naintindihan ni Will. Ang problema ay hindi sa taktika, kundi sa pagtataya ng kakayahan sa labanan. Binigyan niya si Menel ng napakahirap na gawain, halos ikamatay nito. Naglalakad siya sa ilalim ng malakas na ulan nang dumating sina Tonyo at B. Pagkadinig nila ng balita, agad silang nagtungo rito upang tulungan si Will. Lubos na humanga si B sa talento ni Will. Kahit na humaharap sa isang tsemera, nagawa pa rin niyang protektahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi masyadong natuwa si Will. Dahil alam niyang hindi niya sila nailigtas, at halos na itulak pa niya sila sa bingit ng kamatayan. Malungkot na umalis si Will, nais munang makita si Menel. Dumating si Will sa silid ni Menel at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat, sabay panalangin at paghingi ng tawad kay Menel. Ito ay dahil naitulak niya si Menel sa panganib. Naramdaman din ni Will na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Sa simula, gusto lang niya na maging kasama si Menel, tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang, naglalaban at nagtitiwala sa isa't isa. Ngunit sa hindi sinasadyang paraan, napilit niya si Menel na gampanan ang isang sobrang hirap na gawain. Ayaw ni Will kilalanin ang kanyang sariling lakas, dahil kung gagawin niya, hindi ba mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa iba? Matapos humingi ng tawad kay Menel, kailangan din ni Will humingi ng tawad sa Diyosa Gracefield, humingi ng kapatawaran sa kanyang kamangmangan. Ngayon, naunawaan na ni Will ang problema. Nangako siya sa Diyosa Gracefield na mula ngayon, hindi na niya mauulit ang ganoong pagkakamali. Tutulungan niya ang lahat. Siya lamang ang gagamit ng kanyang kapangyarihan at mga biyaya upang gawin ang lahat. Natukoy na ni Will kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Pagkatapos pagalingin si Menel, agad na naglakbay si Will kahit bumubuhos ang ulan sa labas. Pagkalayo ng ilang distansya, hinarang siya ni Menel. Nang tanungin, kalmado niyang sinabi kay Menel na ngayon ay lilinisin niya ang lahat ng mga halimaw sa kabubatang ito, kabilang ang tsemera. Kung magpakita ito, papatayin din niya.
Ang pahayag na ito ang labis na ikinainis ni Menel. Kinagat ni Menel ang kanyang ngipin at sinuntok si Will sa mukha. Ngunit hindi man lang natitinag si Will at ipinakita pa ang paghamak ng iyon lang ang magawa ni Menel. Upang pigilan si Menel, hinawakan ni Will ang braso nito at pagkatapos ay binalik ito. Akala niya sapat na yon, umalis na si Will. Ngunit hindi pa rin tumigil si Menel. Tumayo siya at nagsimulang magbasa ng isang sumpa. Sa ganoong simpleng sumpa, sapat na ang kakayahan ni Will upang umiwas. Ngunit agad na naisip ni Will na kung umiwas siya, si Menel ang tatama sa sumpa. Kaya niyakap ni Will ang buong puwersa ng sumpa. Masakit siyang bumagsak sa lupa. Galit na dumating si Menel, sinipa si Will sa dibdib at sinaway siya. Isang pagkabigo lang, naging duwag na agad. Hindi sana kailangan ni Menel pang gawin yon upang pigilan si Will. Ngunit dahil magkaibigan sila, palaging kailangan nilang alalayan ang isa't isa. Kaya hindi pinayagan ni Menel na tuluyang mapahamak si Will. Lubos na naantig si Will sa mga salitang iyon. Sa wakas, naunawaan niya at sumuko. Tumigil na ang ulan at nagtawanan ang dalawa sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon si Will ng pagtatalo sa kaibigan mula pagkasilang at tila siya ang talo. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa nayon. Naghihintay na ang mga taga-nayon, si B at si Tonyo para sa kanya. Pagkakita kay Will, agad na tumakbo si B upang tanungin siya, habang gusto ni Tonyo na ipaliwanag ni Will ang buong sitwasyon. Nang marinig ang kwento, napilitan si Rostov na pumuna at pagsabihan si Will. Ang problema na hinarap ni Will ay ang karamdaman ng malalakas. Kapag mas malakas ka, mas marami kang pasaning karamdaman. At ang mga karamdaman na ito ay maaaring mapanganib pa kay Will. Alam ni Will ang kanyang pagkakamali at taos-pusong humingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Sa puntong ito, nagsalita si Menel para kay Will. Ang pagkilala ni Will sa kanyang pagkakamali ay sapat na. Ang kailangan nilang ituon ngayon ay ang Chimera. Dahil natalo siya noon nito, hindi maiiwasan ni Menel ang sama ng loob. Ganoon din si Will. Lumapit siya, nais na muling simulan ang misyon para habulin ang Chimera. Hindi basta-basta lumitaw ang halimaw na yon. Tiyak ni Will na ito ay produkto ng ritual ng mga demonyo. Kailangang mapuksa ito bago ito sumira sa nayon ng mga mangingisda. At sa pagkakataong ito, lubos na maganda ang babayaran ni Will. Isang pilak para sa karaniwang demonyo at hanggang 10 ginto para sa ulo ng Chimera. Natuwa ang lahat sa napakalaking halaga at pumayag na sumunod kay Will. Pagkatapos ay ilang araw nilang inihanda ang mga tauhan. Ngayon, mas maingat si Will at nag-ayos ng mga espiya. Walang nakatagong baraha, puro pag-iingat lang. Matapos ang paghahanda, sabay-sabay silang naglakbay. Sa pagkakataong ito, kasama rin ang tulong ng mga banal na mensahero na pinamumunuan ni Ana. Dinala ni Will ang grupo sa bangin kung saan sila nakipaglaban noon. Dahil nakapag-espiya na, ligtas na ngayon ang lugar na ito. Pinayagan ni Will ang lahat na maghanda ng maigi, pagkatapos ay sinimulan niya ang labanan. Ang mga ungol ng mga halimaw ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Malapit na silang dumating. Pumuwesto sa depensa si Will at ang lahat. Nasa likuran si Menel at ang mga banal na mensahero, nagbabaril upang suportahan ang lahat. Pinatibay ni Will ang mga sundalo gamit ang miasma resistance. Dahil dito, nagawa nilang pigilan ang alon ng mga halimaw. Samantala, sinamantala ni Will ang pagkakataon at sumugod, pinapasok ang mga halimaw. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga kasamahan at mumiti. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Sa pagsaksi sa eksenang ito, naramdaman ni Will na isa lamang siyang elemento sa labanan. Natuwa si Will at pinangunahan ang mga sundalo na sumugod ng diretsyo sa mga halimaw. Sa lungsod ng Whitesail, nakatanggap din si Prince Ethel ng ulat tungkol sa labanan ni Will. Kasama niya ang Arsobispo Bagley. Habang iniisip ni Ethel kung kakayanin ni Will ito, tiyak naman si Bagley na magagawa niya, dahil kung hindi kayang hawakan ni Will ang maliit na alon na ito, hindi niya kailanman karapat-dapat ang kanilang suporta. Ngayon, narating na nina Will at Menel ang isang lumang simbahan sa bundok. Mula sa labas, mukhang walang anuman ito. Handa nang suriin ni Menel nang pinigilan siya ni Will. Nagsagawa siya ng isang spell upang basagin ang sumpa, at biglang lumitaw ang Chimera sa harap nila. Nagulat si Menel. Ang halimaw na ito ay may katalinuhan, hindi ito simpleng hayop. Hinarap ni Will ang Chimera at sinimulang tanungin ito. Ang halimaw na ito ay may koneksyon sa Supreme Dark King. Ngayon, naunawaan ni Will ang problema. Ang lugar na ito ay parang isang chessboard. Kung sakaling kontrolin ng mga halimaw ang lungsod ng Whitesail, ang selyo sa Supreme Dark King ay malapit nang mabasag dahil sa kanila. Ngunit kung maalis ni Will ang lahat ng ito, mapapalakas niya ang linya ng depensa ng selyo. Itinuro ni Will ang kanyang sibat sa mukha ng Chimera at idineklara na sa ngalan ng Diyosa ng Liwanag Gracefield, sisirain niya ito dito mismo. Biglang umatake ang Chimera kay Will, ngunit nagawa pa rin niyang umiwas at makatama pabalik.
Nang makita ng Chimera na mahirap makaharap si Will, nagbago ito at sinimulang atakihin muna si Menel. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ambush, kaya hindi tinamaan si Menel. Sa tulong ng biyaya ng espiritu ng hangin, madaling naiwasan ni Menel ang atake nito. Pagkatapos, ginamit ni Menel ang espiritu ng lupa upang higpit na itali ang mga paa ng halimaw sa lupa. Habang hinihintay iyon, nag-buff si Will gamit ang energy shield at tusok direkta sa tagiliran ng Chimera. Nakatayo rin si Menel sa malayo, nagpapaputok upang suportahan si Will. Nagpaligid si Will, nakikipaglaban at sabay sinusuri ang sitwasyon. Ang halimaw na ito ay may 3 ulo. Tuwing malapit na silang umatake, tila nahuhuli ng kaunti dahil sa hindi pagkakasundo sa kanilang opinyon. Iyon ang gintong pagkakataon ni Will upang umiwas at umatake pabalik. Patuloy na nagpaligid si Will at sinunggaban ang pagkakataon upang tusok ito. Hindi niya kailangan tapusin sa isang malakas na suntok. Kailangan lamang niyang gawin ito upang dahan-dahang magdulot ng pinsala. Nakatayo si Menel sa isang sulok, nagpapaputok sa pamamagitan ng buntot nito. Sinunggaban ni Will ang pagkakataon at tusok ng diretsyo sa ulo ng kambing. Sumigaw sa sakit ang halimaw at nagpasya gamitin ang kapangyarihan ng dragon. Nagsimulang magbuga ng miasma ang buong katawan nito. Nang makita ito, agad na sinabi ni Will kay Menel na lumayo at siya na ang tatapos ng laban. Sa banal na selyo ng Diyos sa Master, hindi naapektuhan si Will ng lason. Kaya si Will, gamit ang kanyang kalasad, agad na sumugod upang harangin ang lahat ng apoy na hininga ng Chimera. Napakabilis, natalo na rin niya ang ulo ng dragon nito. Isa na lamang ang natitirang ulo. Iniiwasan ni Will ang atake at tumalon ng mataas sa himpapawid, sinasamantala ang liwanag ng araw upang mabulag ang halimaw. Diretso siyang sumugod pababa, tinusok ang kanyang sibat sa huling ulo. Ngayon, tuluyan ang bumagsak ang halimaw. Pagkatapos talunin ang halimaw, pumasok sina Will at Menel sa lumang simbahan, kung saan nakita nilang nakatayo na si Ristov sa loob kasama ang bangkay ng isang dragon. Lumabas na nakita ni Ristov ang laban ni Menel at Will. Ayaw niyang makialam sa gitna ng laban, kaya pumunta siya sa paligid upang makapasok dito, sinamantala ang pagkakataon upang harapin ang nangungunang halimaw at kinuha ang 10 ginto mula kay Will. Dumating na lamang ang iba pang mga sundalo sa koponan ngayon, ngunit tapos na ang laban. Lahat sila ay bumalik sa kanilang tahanan na may tagumpay na kanta. Upang ipagdiwang, si B ay espesyal na lumikha ng kanta para kina Will at Menel. Nakatayo ang 2 lalaki sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ang tanawin. Malinis na ngayon ang Beast Forest, wala ng halimaw. Alam nila na babalik din ang mga halimaw balang araw. Ngunit sa ngayon, dapat nilang tamasahin ang payapang sandaling ito. Pagkatapos, ibinahagi ni Menel kay Will ang isang bagay. Ang mga tao sa nayon sa gubat ay nag-ambagan ng pera upang itayo ang isang simbahan para sa Diyosa ng Liwanag, Gracefield. Pagkatapos ay tinanong ni Menel ang susunod na layunin ni Will. Nang iminungkahi ni Menel na maging Panginoon ng mga nayon, agad na tumawa at tumanggi si Will dahil isa lamang siyang manlalakbay. Napakatanga ng lalaki na ito kaya kinailangan ni Menel na ikiskis sa kanyang mukha ang kanyang pagkabigo at ipaliwanag. Mula sa simula ng laban hanggang ngayon, ang pagkuha ng mga sundalo at mga taga-nayon ay lahat pinondohan ni Will. Kung isang araw maubos ang pera ni Will, ano ang gagawin nila? Hindi lahat ay handang tumulong kay Will gaya ni Menel. Higit pa rito, si Will ay isang holy knight na protektado ng prinsipe at ng simbahan. Kung hindi tatanggapin ni Will ang tungkuling ito, walang ibang may kakayahang mga siwa. Narinig ito, nagpawis si Will. Sa simula, gusto lamang niyang puksain ang mga halimaw. Ngunit ngayon, gusto nilang maging Panginoon siya ng ganitong paraan. Paano niya magagawa iyon? Ngunit gayon paman, hinawakan ni Will ang kamay ni Menel. Kasama niya rito, palaging may paraan upang malutas ang problema. Sa sandaling ito, tinawag ni Nabi sina Will at Menel para pumunta sa isang salu-salo. Habang naglalakad, nagmuni-muni si Will sa mga pinagdaanan niya. Pagpapatalsik ng mga halimaw, pagliligtas ng mga nayon sa Beast Forest, pagpapanumbalik ng gubat sa isang napakakomportableng lugar. Bagamat hindi pa niya naaabot ang mas dakilang bagay, alam ni Will na ito ang magiging unang hakbang niya upang muling itayo ang lungsod ng mga yumao. Nagsimula ng imahinasyon ni Will ang eksenang iyon, isang eksena ng masayang tawanan at pag-uusap sa lungsod, at siya ang mangunguna sa kanyang mga kaibigan upang dalawin ang mga puntod ng kanyang mga magulang. Ang isipin lamang iyon ay nakapagpapasaya na.